Unang beses pa lang ng lalaki maglaro, pero natakot na ang mga developer at nagkaroon ng emergency meeting magdamag. Simple lang ang dahilan, hindi kayang gayahin ang mga galaw niya kahit pa ng mga cheat. Mas gugustuhin pa ng mga manlalaro na maniwala na hacker siya kaysa tanggapin na isa itong no-assist challenge. Ang hindi alam ng lahat ay dahil sa isang system flaw, na-trap siya sa laro sa loob ng 10 taon. Naging isa siyang experimental subject ng Transcender Project. Habang sunod-sunod na namamatay ang mga test subject, si Bayushan, na nagtiis hanggang sa huli, ay naging isang superhuman. Ngunit ang mga hindi makataong eksperimento ay nag-iwan ng mga peklat sa kanyang isipan na hindi na kailanman maglalaho, mga electric shock, pag-iniksyon ng gamot, at pagbabago sa katawan. Umabot sa nakakatakot na ilang libo ang bilang ng mga biktima. Bilang test subject number 62, malapit nang bumigay si Bayushan habang paunti ng paunti ang mga nakaligtas sa paligid niya. Natatakot siyang maiwang mag-isa sa huli. Itinulak ng malakas na kuryente si Xiuyu sa bingit ng kamatayan. Umiyak siya habang nagpapaalam kay Bayushin, inaamin na hindi na niya kaya pang magtiis. Walang magawa si Bayushin kundi panoorin lang siya. Di nagtagal, isa pang lalaking kasama ang namatay. Ang huling hiling niya ay mabuhay si Bayushin. Noong una, akala niya laro lang ito, isang napakamakatotohanang laro na malapit na niyang matakasan. Ngunit sa paglipas ng panahon, nawalan siya ng pag-asa nang matanto niyang ito na ang kanyang bagong katotohanan. Ang Reverse Planet ay isang virtual reality game. Matagal na itong nangunguna sa mga global game chart. Naging sikat ito dahil sa mga tema tulad ng Dimensional Gates, Superpowers, at Invasion Wars. Nag-log-in siya matapos siyang hikayatin ng isang tinatawag na kaibigan. Hindi niya inakala na ito pala ay isang daan na walang balikan. Ipinangako niya sa sarili na mabubuhay siya at maghihiganti, kaya nagplano siya ng pagtakas kasama ang iba pang nakaligtas. Ngunit nang sa wakas ay marating nila ang labasan matapos ang hindi mabilang na paghihirap, hindi kalayaan ang naghihintay sa kanila, kundi isang mas malakas na bantay na humaharang sa daan. Nagpakita ng isang nakakatakot na ngiti ang lalaki, baka sa kanyang mukha ang pagkauhaw sa dugo, at sinabing dito na ang kanilang magiging libingan. Hindi inaasahan ng grupo ang ganoong resulta. Ngunit wala silang intensyon na maghintay na mamatay at mabilis na bumuo ng plano sa laban. Ang mga may armas ang nasa unahan, habang si Bayushin ay sumusuporta mula sa likuran. Inakala ng lalaki na sila ay isang grupo lang ng mga sobrang kumpiyansang hangal, perpektong target para lipulin sa isang iglap. Napakabagsik at matindi ng labanan. Namatay ang lahat. Sa huli, sinaka ni Bayushin ang lalaki hanggang mamatay gamit ang sarili niyang mga kamay. Napahagulgol si Bayushin. Ngunit sa sumunod na segundo may nangyaring kakaiba. Mga madidilim na anino ang gumapang mula sa mga katawan ng mga namatay na kasama. Bawat isa ay puno ng galit at hinanakit. Ganoon ang naging paraan ng pagtakas niya sa research facility. Sa isang iglap, 10 taon ang lumipas. Sa loob ng 10 taon na yon, patuloy na pumatay si Bayushin. Para ipaghiganti ang mga mahal niya, kumitil siya ng buhay sunod-sunod. Natakot ang mga security forces, umuusok ang mga baril nila, habang isang counselor ang sumubok tumakas sa gitna ng gulo. Ngunit hindi siya hahayaan ni Bayushin na makatakas. Gayunpaman, ang walang katapusang paghihiganti na ito ay nagsimulang magpagod sa kanya. Lahat ay patuloy na nag-udyok sa kanya na maghiganti. Malapit na siyang bumigay. Hanggang kailan siya kailangang mabuhay ng ganito? Dapat ba siyang magpatuloy ng ganito hanggang mamatay? Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang system window, isang bagay na hinintay niya ng mahigit 10 taon. System Notification Special Mission, Bug Fix, lipulin ang Chief Director ng Transcender Project. Gantimpala, isang pagkakataong makabalik sa orihinal na mundo. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Bayushin ang misyon. Sa wakas, isang pagkakataong makatakas ang lumitaw. Nagbago ang eksena. Isang lalaking blonde ang nakaluhod sa sahig at sumisigaw, "Bakit mo ginagawa to? Isang hakbang na lang at matatamasa mo na ang karangalan." Bakit? Siya ang Chief Director ng Transcender Project. Ang mga bodyguard niya ay nakahandusay na sa sahig. Kinuwelyuhan siya ng lalaking may puting buhok na pinakamalapit sa kanya. "Tinatong mo ako kung bakit. Huwag mong sabihin hindi mo talaga alam." Tinabig ng lalaking blonde ang kamay niya. "Manahimik ka. Test subject number 81. Hindi ako kumakausap sa basurang tulad mo. Mr. Bayushan, narating mo ang transcendence gamit ang katawang lupa. Ikaw ay isang tunay na superhuman. Ikaw ang pinakaperpektong nilikha ng Transcender Project. Kahit anong gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ibang-iba ka sa mga hangal na yon." Isang manipis na puting hamog ang nabuo sa palad ni Yuxin. Ang sagot niya ay hindi. Bumakas ang takot sa mukha ng lalaking blonde. "Teka, hindi lang yung tanga na yon. Sa tingin mo ba matatapos ang lahat kapag pinatay mo ako? Hindi palalampasin ng organisasyon ang sinumang kumalaban dito. Hindi lang ikaw, pati pamilya mo, kamag-anak, katrabaho, lahat ay wawasakin." Pumunta si Bayushin dito para patayin siya. Walang kwenta ang mga pananakot na yon. Nagtiski ang lalaking may puting buhok, inis na natalsikan siya ng dugo. May mga tanong pa sana siya sa lalaking blonde, pero pinatay na siya ni Bayushin. Lingid sa kaalaman niya, hindi nakikinig si Bayushin. Nakatutok ang mga mata niya sa system window. System Notification, Special Mission, Bug Fix Completed.
Lahat ng special missions, kumpleto na. Ibibigay na ang napagkasunduang gantimpala. Babalik sa orihinal na mundo. Ang nanginginig na daliri ni Yuxin ay gumalaw patungo sa Yes. Sa wakas ay makakalaya na siya. Ngunit sa sandaling iyon, hindi mabilang na boses ang sabay-sabay na umalingaw-ngaw. Yuxin, saan ka pupunta? Nakalimutan mo na ba kami? Ang mga buhay pa, parang awa mo na, patayin mo sila. Maghiganti, maghiganti. Magsagawa ka ng malupit na paghihiganti. Pakiramdam ni Baiyushin ay sapat na ang kanyang ginawa. Pagod na siya. Tapos tinapik ng lalaking may puting buhok ang balikat niya. Hoy, Baiyuxian, bakit ka tulala? Nakangiting sinabi ni Baiyuxian, babalik na ako sa orihinal kong mundo. Natigilan ang lalaking may puting buhok. Orihinal na mundo? Anong pinagsasabi mo? Hindi ba't dito ka naman talaga mula pa sa simula? Tulungan mo akong hanapin ang iba at sabihin mong pasensya na. Sa huli, pinindot pa rin niya ang yes. Nang imulat niya muli ang kanyang mga mata, nakita niya ang sarili na nakahiga sa kama. Ito ang kwarto niya. Hindi niya inaasahan na totoong makakabalik siya. Tiningnan niya ang kanyang cellphone. Iyon din mismo ang araw na napasok siya sa laro. Samantala, 10 taon na ang lumipas doon. Walang oras ang lumipas dito. Habang tinitingnan ang sarili sa salamin, nawala ang mga peklat at kalamnan na parabang panaginip lang ang lahat. Ngunit ang mga imahe sa kanyang isipan ay masakit na totoo. Ang kawalan ng pag-asa ni Shuya, ang mga banta ng direktor, hindi posibleng panaginip lang ang mga yon. Kung panaginip lang, hindi ganito kalinaw ang mga pakiramdam at alaala. Ang 10 taon na ginugol niya roon ay hindi maikakailang totoo. Sakto namang tumunog ang kanyang telepono. Ang caller ID ay nagpakita ng Zeng Yan. Kakaiba ang pagiging pamilyar ng pangalan. Isang sigaw ang narinig mula sa kabilang linya. Hoy, bakit hindi ka sumasagot? Huwag mong sabihing nakalimutan mo ang usapan natin. Usapan? Naman, hindi ba't nag-usap tayong magkita ngayong gabi? Ay send ko sa iyo ang address. Pumunta ka na dito. Ibaba ko na. Sa wakas ay naalala na ni Baiyushan. Siya ang pinakamalapit niyang kaklase mula sa parehong department at ang siyang nanghikayat sa kanya na maglaro ng Reverse Planet. Kung hindi niya ito kinulit ng walang tigil, hindi sana siya maglalaro. Naisip pa niya kung alam ba ni Zeng Nayan ang lahat at sinadya ito, ngunit mabilis niyang iwinaksi ang ideya. Sa ngayon, mas mabuting makipagkita muna sa kanya. Tutal, kararating niya lang. Pagpasok niya, masiglang kumaway si Zeng Yan. Dito oh. Baiyuxian, ang tagal na. Unang kita natin mula nung bakasyon. Di ba? Gusto mo nang inumin? Sinabi ni Baiyuxian na hindi maganda ang panahon ngayon at tumanggi siya. Ang totoong dahilan ay sa kasalukuyang estado niya, ang paglalasing ay maaaring humantong sa kung anuman. Hindi niya kaya. Anong problema? Kung gayon, kumain na lang tayo. Ang pork belly na sumisirit sa grill ay parang isang luho na para sa kanila. Pagkatapos ay nagtanong si Zong Nayan, na pala, nilaro mo ba ang Reverse Planet? Hindi ba't sabi mo tatapusin mo man lang ang tutorial? Alam niya talaga kung paano tumama sa masakit na punto. Kakalikha pa lang niya ng karakter at kakatapos lang ng opening cutscene bago siya hinila papasok. Kung narinig lang niya ang mga salitang opening cutscene at nagreklamo, ano ba, Baiyushin, di ba ibig sabihin yan halos hindi ka naglaro? Nang marinig iyon, halos sumabog na si Baiyushin. Hindi naglaro? Kung isipin, sino ba ang nagpadana sa akin ng 10 taon sa impyerno? Kung hindi dahil sa iyo, punong-puno na sana ako ng kasabikan. At hindi ba't nangako kang magiging regular guest sa stream ko? Dati kang pro sa arena leaderboard. Naaalala mo, isang maliit na streamer tulad ko. Kung magpapakita ka lang ng kaunting galing mo, sisikat ka talaga. Natigilan si Baiyushin. Isang streamer. Nabanggit niya noon na gusto niyang mag-game streaming. Doon niya lang naintindihan kung bakit palagi siyang niyayaya ni Zeng Yan na maglaro, pero hindi niya matandaan na pumayag siya sa ganoong bagay. Bakit? Sinabi mo na sisipot ka kahit isang beses lang, di ba? Noon niya lang naramdaman ang pakiramdam na totoong nakabalik na siya. Pagka-uwi, agad na nag-search online si Baiyushin. Ang developer ng Reverse Planet ay naka-headquarter sa Silicon Valley, San Francisco sa Estados Unidos. Hindi nagtagal ay napabuntong hininga siya. Kahit na mahanap niya ang headquarters, anong magagawa niya? Ang sabihing napunta siya sa ibang mundo dahil sa isang laro ay magmumukha lang siyang baliw. Mas malala pa, kung konektado talaga sila sa lahat, hindi ba't direkta siyang papasok sa isang patibong? Ang pag-provoke sa kanila ng walang ingat ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang ganti. Hindi na niya alam kung ano pa ang sinusubukan niyang gawin. Nakatakas na siya sa impyernong iyon. Kaya bakit papatuloy na hinuhukay ito? Marahil ang pinakamagandang pagpipilian ay kalimutan na ang lahat mula doon. Tutal, ito naman ang kanyang orihinal na mundo. Mula sa araw na yon, bumalik si Baiyushin sa normal na gawain, pumapasok at umuwi mula sa eskwelahan. Sinubukan niya ang kanyang makakaya para mamuhay ng ordinaryo. Bilang isang estudyante, dapat ay in-enjoy niya ang buhay sa campus. Ngunit nakabalik na ba talaga siya? Ang ganitong uri ba ng buhay ang tunay niyang katotohanan? Ang hindi niya inaasahan ay nadala niya rin sila pabalik. Lumingon siya at nakita ang kanyang mga kaklase na tahimik na nag-aaral tulad ng dati. Sa sumunod na segundo, lahat ay naging madilim na anino. May nagsimulang mawala sa lugar. Ang mga boses na yon ay umalingaw-ngaw muli sa kanyang isipan.
Ipaghiganti sila. Maghiganti ng malupit na paghihiganti. Hindi ka nararapat dito. Patayin mo ang mga taong iyon. Mabilis na lumabas ng classroom si Bayushin. Walang ideya ang kanyang mga kaklase kung anong nangyari sa kanya, tapos may kamay na dumapo sa kanyang balikat. Bayushin, ayos ka lang ba? Sa gulat, kumilos siya base sa instinct at sinunggaban ang kamay na yon, hinila ito pasulong. Agad na bumulusok ang isa niyang kamao na parang nakikipaglaban sa isang halimaw. Takot na takot ang kanyang kaklase. Anong ginagawa mo? Ang mga salitang iyon ay nagpabalik sa kanya sa realidad. Dali-dali niyang binawi ang kanyang kamay. Sorry. Dahil sa kanyang di pangkaraniwang kilos, napansin ng iba na may mali. Kumalat ang takot sa kanilang mga mukha. Ang gusto lang niya ngayon ay mapag-isa, ngunit muling bumangon ang mga boses. Yuxin, tama na. Bumalik ka. Yuxin, nakalimutan mo na ba kami? Kailangan mo kaming ipaghiganti. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Zheng Nian sa tabi niya. Yuxian, tingnan mo nga yung mukha mo. Parang wala ka sa sarili mo nitong mga nakaraang araw. Okay ka lang ba? Ayaw ni Bai Yuxian na mag-alala siya, kaya't ipinilit niyang walang mali. Nang makitang ayaw niyang magsalita, hindi na siya pinilit ni Zheng Nian. Kung iyan ang sabi mo, pero kung may mangyari, tandaan mong sabihin mo sa akin. Nandito lang ang ate mo para sayo. Nang marinig iyon, sa wakas ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Sa ngayon, mauuna muna akong pumasok. Ako ang nagdala sa mga kaluluwang iyon dito. Kung matatapos lang ang lahat ng ito kapag nasiyahan na sila, wala siyang pagpipilian kundi subukan. Tiningnan niya ang gamepod sa kanyang harapan, tapos ay humiga siya sa loob nito nang walang pag-aalinlangan. Alam niya na kung magpapatuloy ito, walang magiging pagkakaiba sa pagitan dito at doon. Bumalik. Sa pagkakataong ito, tatapusin ko na ito ng tuluyan. Isang mekanikal na boses ang sumunod. Welcome sa Reverse Planet. Nakilala ito agad ni Bayushin. Ito ang waiting room ng research facility. Diretso na ba siyang nakapasok sa laro? Tutal, ang bersyon niya sa kabilang mundo ay hindi na kailanman makakabalik sa lab. Hindi niya maintindihan. Bakit hindi siya makabalik sa mundong iyon? Nagpasya na siyang bumalik sa impyernong iyon, o may kondisyon bang hindi pa niya natutugunan? Sa sandaling iyon, isang window ang lumitaw, kumpirmahin ang kasalukuyang itsura ng character. Naisip niyang dapat muna siyang dumaan sa tutorial. Baka kapag natapos na ito, makakabalik na siya. Ginawa niyang 0 ang combat assist. Tutal, sa kabilang mundo, dinurog niya ang lahat kahit walang tulong. Sumunod ang pagpili ng unang ability core element. Ang mga abilidad dito ay pwedeng i-reset anumang oras. Sa Reverse Planet, nagsisimula ang ability system sa isang core element at pinapalakas ito sa pamamagitan ng maraming sub-elements para mabuo ang build. Ang isang kumpletong kombinasyon ng core at sub-elements ay tinatawag na build. Dahil sa sobrang lawak ng sistema, ang mga professional league ay mayroon pang mga espesyalista na nakatuon lamang sa pananaliksik ng build na kilala bilang mga build expert. Ang dahilan kung bakit niya nakuha ang titulong superhuman noon ay dahil mismo sa pinili niyang core element. Tapos, isang broadcast ang umalingaw-ngaw. Test subject number 48. Kaya pala hindi ipinapakita ng laro ang mismong proseso ng paggising. Naintindihan niya. Tutal, walang sinuman ang gugustuhing maranasan muli ang ganoong klaseng karanasan sa isang laro maliban na lang kung masokista sila. Dahil doon, sumulong siya para tingnan. Pagpasok niya sa kwarto, natigilan siya. Kahit maging abo pa ito, makikilala pa rin niya ito, si Eddie Nell. Isang killing machine na nilikha para sugpuin ang mga awakened beings at pigilan ang paghihiganti laban sa Transcender Project. At ang tunay na salarin sa likod ng pagkamatay ng hindi mabilang na mga test subject. Tutorial Mission 01, puksen si Eddie Nell. Gamitin ang iyong mga manifested abilities para labanan si Eddie Nell. Base sa istruktura nito, mukha itong isang maagang bersyon ng modelo. Muling lumitaw ang mga alaalang hindi makayanan. Kuya Yuxin, pakiusap, iligtas mo ako. Hindi mabilang ang mga test subject na personal niyang pinatay. Nawala si Eddie Nell sa isang iglap at muling lumitaw na sumusugod diretsyo kay Bayushin. Pinihit ni Bayushin ang kanyang pulso. Kahit dito o doon, pareho lang ang lahat. Hindi talaga nagbago ang mga mananaliksik, palaging gumagawa ng mga bagay na nakakasuka. Itinagilid niya ang kanyang ulo at madaling naiwasan ang suntok ni Eddie Nell. Sunod-sunod ang pag-attack ni Eddie Nell. Simple lang ang utos nito, puksain ang sinumang pumasok sa kwartong ito. Ngunit gaano man ito umatake, madali itong naiwasan ni Bayushin. Sinamantala ang isang siwang, pinatamaan ni Bayushin ng palad ang dibdib nito. Kaya pang gumamit ng mga abilidad ng pinal na bersyon. Problema ang isang iyon. Pero kung ganito, isa ka lang maagang prototype. Nadurog ito sa maraming piraso dahil sa tama. Eksperimento natapos na. Ang antas na ipinakita ni Bayushin ay malayong-malayo na sa mga ordinaryong test subject. Mission complete. Si Eddie Nell napuksa na. Sabik na si Bayushin na magpatuloy sa susunod na eksperimento. Sa sandaling iyon, isang matinis na alarma ang tumunog. Pansin sa lahat ng mga inosenteng biktima na nakakulong sa research facility. Gawin ang lahat ng makakaya at tumakas kaagad. Kaya pala, nakialam na ang gobyerno. Hindi maintindihan ng babae. Bakit may mga ahente ng gobyerno dito? At ang boses na yon, pamilyar ito kay Bayushin. Tutorial Mission 02, tumakas mula sa research facility.
Humanap ng paraan para makaalis sa facility at marating ang exterior zone. Sa sumunod na segundo, isang pagsabog ang naganap sa itaas ng kanyang ulo. Alam ni Bayushin na kailangan niyang makaalis muna kaya tumakbo siya ng buong bilis. Nang tumigil ang pagsabog, wasak na ang pasilyo at nagkalat ang mga sirang parte ni Edinel. Tiningnan niya ang isang lalaking nakasandal sa pader at napansin ang sagisag ng Interdimensional Administration Bureau. Kaya hindi pala siya kalaban. Biktima ka rin, di ba? Kung nakarating ka dito, ibig sabihin sinusubukan mong tumakas. Sakto ang dating mo. Baka matulungan kita. Pagkasabi niyon, binuksan ng lalaki ang mukhang isang armory. Pumili ka ng kahit isa dito at dalhin mo. At ito, kapag nasa labas ka na, gamitin mo para magpadala ng signal sa radyo. Dadarating ang bureau para kunin ka. Pagkatapos niyang magsalita, namatay siya. Napayuko si Bayushin doon habang nag-isip. Pinaghihinalaan niyang isa lang itong scripted scene na kailangan ng laro. Ang hindi niya napansin ay may isa pang Edinel na lumitaw na sa likuran niya. Sa huli, pumili siya ng isang karit na may nakakabit na kadenang metal. Ang sama ng loob niya. Hindi niya maintindihan kung ano talaga ang nangyayari. Kasabay nito, isang game streamer na nagngangalang Jiang Sulei ang nag-log-in sa laro, mayabang na idineklara, "Hindi ako makapaniwalang nilalaro ko ang Reverse Planet, isang sikat na laro sa buong bansa." Umiiyak ang pride ko bilang isang niche gamer. Sumabog ang chat. At least alam niyang isa siyang niche gamer. Hindi ba't ikaw mismo ang pumili ng isang mainstream na laro? Ito ba ang reaksyon mo sa isang obra maestra ng bansa? Hindi ko gets. Sino ba ang pumilit sa iyong laruin ang Replanet sa stream bilang parusa? Nainis si Jiang Sulei. Hoy, hindi ako ang nagpasya sa parusang iyan. Kayo ang gumawa niyan. Pero dahil pumayag ako, tutuparin ko. Inispoil ko kaya ang mga manonood ko. Babae akong hindi sumisira sa mga pangako. Agad na bumwelta ang chat. Ilang beses ka nang nagsinungaling na maglalaro ka ng totoong sikat na laro sa susunod. Sinabi mo ring mainstream noong huli, tapos naglabas ka na naman ng isa pang niche na laro. Pero wag niyo naman siyang masyadong i-roast. Sino pa ba ang mag-stream ng mga niche game na ito para sa atin? Nagpakita si Jiang Sulei ng matibay na profesionalismo, nanatiling kalmado at kinokontrol ang takbo ng usapan. Sige kung ganoon, tutuparin ko ang parusa sa pagkabigo sa Clear Challenge at susubukan ko ang Replanet. Hindi naman tanga ang mga manonood. Alam nilang iniiba niya ang usapan. Kailangang dumaan ng mga bagong manlalaro sa tamang proseso. Pinanatili niya ang kanyang orihinal na itsura at pumili ng isang kapansin-pansing fire-type na abilidad. Sa wakas, dumating na ang mga setting ng porsyento ng Combat Assist. Maingat siyang nagpaliwanag. Ang Combat Assist ay isang sistema na nagbibigay ng buong suporta sa pamamagitan ng pagwawasto ng postura, tulong sa paggalaw, at pag-optimize sa paggamit ng abilidad. Kung mas mataas ang porsyento, mas maraming tulong ang makukuha mo at pwede mo itong ayusin mismo. Agad na nagsimulang magbigay ng masasamang ideya ang chat. Dapat 0% to. Walang assist sa tutorial. Go. Go. Sugod sa 0%. Huwag mong sabihin takot ka. Ma, paglaki ko, gusto kong maglaro ng walang assist. Pero hindi tanga si Jiang Sulei. Huminto siya para mag-isip, posible bang matapos ang tutorial ng walang assist? Nag-research na siya noon patungkol sa mga manlalaro sa buong mundo. Ang porsyento ng pumipili ng no assist mode ay halos 0. Kahit na magaling ang kanyang mechanics mula sa mga niche games, narinig niya na kapag walang assist, para kang kumokontrol ng pangatlong kamay na wala naman. Hindi niya inakalang posible ito. Gusto lang talaga ng mga fan na ito na mapahiya ako. Agad siyang nagpa-cute. Ano ba kayo? Alam naman ng lahat na sobra naman ata yung walang assist. Tapos, isang mission window ang lumitaw. Tapusin ang tutorial ng walang assist. Gantimpala, 500,000 lire. Agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Naging pera ang mga mata niya habang sinabi niya ito labag sa kanyang kalooban. Sa paghamon lang nito matatawag mo ang iyong sarili na isang tunay na streamer. Hindi naloko ang mga manonood at nagsimula agad magbiro. Nagbago ang tono niya noong lumitaw ang gawain. Maalamat na pagbabago ng ugali. Jiang Sulei, ang walang kamatayang espiritu ng kapitalismo. Parang tinurukan ng adrenaline, idineklara ni Jiang Sulei, hanggat hindi ko natatapos ang tutorial, mananatili ako sa no assist mode. Halos agad niya itong pinagsisihan. Guys, tama ba talaga tong desisyon na to? Agad siyang na one-shot ni Edinel. Sa sobrang galit, nagsimula siyang maiyak. Wala man lang paliwanag. Pinipilit kang lumaban agad at tinatambangan ka pa. Sinubukan siyang i-comfort ng ilang manonood. Ang makaligtas ng 2 minuto ay kahanga-hanga na. Maraming pro player din ang natatalo dyan. No assist mode, isang core element. Labanan si Edinel, syempre, mahirap yan. Dagdag pa ng iba, halatang hindi idinisenyo ang gawain ito para manalo ka. Pero hindi sumuko si Jiang Sulei. Nakuha ko na ang radyo at mga armas. Basta makatakas ako, bilang na yon. Diba? Sa sandaling yon, nakatanggap din siya ng isang tutorial quest, tumakas mula sa research facility. Nagsimula ang sistema ng otomatikong team matching na nagre-rekomenda ng isang squad na may 4 na manlalaro. Nagbigay iyon sa kanya ng pag-asa. Maganda ang makipag-team. Ang pagtapos nito kasama ang mga ka-team na na-match ay bilang pa ring pagkumpleto sa misyon. Agad na sumabat ang chat. Hindi ba't pagpabuhat lang yan? Patas lang naman ang magpabuhat.
Kung alam mo lang kung paano mag-match ng mga manlalaro ang tutorial na ito, hindi mo sasabihin yan. Hindi mahalaga. Hindi ka rin naman makakamatch ng kahit sino. Good luck. Parang propesya ang huling dalawang mensahe. Biglang lumitaw ang system. Nabigo ang pag-match. Napatulala si Jiang Suli. Paano nangyari yon? Ang Reverse Planet ay sikat sa buong bansa. Dapat napakaraming manlalaro. System message, pinalalawak ang paghahanap ng team. Ang mga kasalukuyang misyon ay isasama na sa matching pool. Kita mo, sinabi ko na sa'yo hindi gagana yan. Pero bakit nga ba? May nagpaliwanag, pinapares lang ng matching ang mga manlalaro na may parehong porsyento ng combat assist. Sino namang matinong tao ang tatapos ng tutorial ng walang assist? Teka, hindi ba't ibig sabihin yan, kahit sinong makakasama sa team ay naka-no assist din? Kaya isang buong no assist squad pala. Hindi yan pagpabuhat. Ikaw ang kailangang bumuhat. Kung matatapos to ng isang no assist team, aaminin kong talo ako. Iniisip na ni Jiang Suli na i-cancel ang quest. Tapos isang himala ang nangyari, matagumpay ang team match. Sumigaw siya at pinindot ng paulit-ulit ang cancel button, pero huli na ang lahat. Sumasali sa isang kasalukuyang tutorial mission, takasan ang research facility. Lagot na siya. Pagdating niya sa mission area, natigilan siya. Nagkalat sa sahig ang mga Edinel. Inisip pa niyang niloloko lang siya ng kanyang mga mata. Guys, mukhang hindi ito biro. Nag-inday ang chat. Anong nangyayari? Impossible. Totoo ba to? Isang no-assist team ang gumawa nito. Nakakabaliw to. Pro player ba to na nakasmurf? Ang pinaka-nakagulat sa lahat ay ito. Hindi sila pinabagsak gamit ang mga baril. Sa no-assist mode, hindi ka nga makakakuha ng baril, pero naubos nila ang ganito karaming Edinel. Tuwang-tuwa si Jiang Suli. Siguradong free carry to. Kailangan kong mahanap agad ang big shot na to. Sa sandaling iyon, tinapos ni Bayushin ang ilan pang Edinel. Bigla, napatingin siya sa isang direksyon. Dahan-dahang lumapit si Jiang Suli. Yung tao dito. Bago pa siya matapos, isang talim na puno ng dugo ang lumitaw sa harap mismo ng mukha niya. Natigilan sa takot si Jiang Suli. Ang talim ay 0.01 sentimetro lang ang layo sa kanya. Sumigaw siya at tumalon pa atras. Tulong! Matapos makumpirmang hindi siya kalaban, binawi ni Bai Yuxian ang talim. Pasensya na. Pagkakamali ko. Tumalikod siya para umalis. Teka, magkasama tayo sa team. Di ba? Kung pwede ba tayong magsabay? Bago pa siya makasagot, sumunod na si Jiang Suli. Ako si Jiang Suli, isang solo streamer online. Nga pala, nakalive ako ngayon. Okay lang ba sa'yo na mapunta sa stream? In-enable ko ang privacy protection, kaya malabo ang mukha mo. Biglang huminto si Bai Yuxin. Nagulat si Jiang Suli, akala niya nainis niya ito. Sa halip may lumitaw. Isang nakatakas na test subject. Patayin siya. Hindi na kailangang hulihin ng buhay. Agad na umalingaw-ngaw ang putukan. Rat-tat-tat. Napahiga si Jiang Suli sa sahig habang tinatakpan ang kanyang ulo. Anong hirap to? Tutorial pa lang to. Ang sumunod ay isang tanawin na hinding-hindi niya malilimutan. Umiwas si Bayushin sa mga bala, ang kanyang bilis at galaw ng paa ay halos hindi ka panipaniwala. Ang kadena sa kanyang mga kamay ay nagpakawala ng nakakatakot na kapangyarihan. Isang lalaking may machine gun ay natatalo sa isang taong gumagamit ng melee weapon, isang bagay na labag sa sentido komun. Sumabog ang chat. Anong kababalaghan yan? Grabe yung sandatang kadena na yan. Walang pakialam si Jiang Suli kung magmukha siyang katawa-tawa. Habang nagtatago sa malapit, taimtim siyang nagtanong, hindi ko masyadong kabisado ang Reverse Planet, pero ang ganitong klasing laro ay talagang labag sa sentido komun. Di ba? Paano mo magagamit ang ganyang sandata ng walang assist? Walang katuturan to. Ano ba tong pinapanood ko ngayon? May nakakaalam ba kung anong ability ang ginagamit ng lalaking yan? Pula lang yun kanina tapos biglang naging puti. Base sa galaw ng kadena, hangin ba yan? Hindi. Kung hangin yan, mas halata sana. Hindi rin mukhang telekinesis. Hindi ko alam kung ano yan, pero kung makakatapat ako ng ganyan sa iyo, sigurado akong wasak ako. Isang core element na nagpapalakas ng pisikal na abilidad sa pamamagitan ng pagbabago ng kulay ng mata. Isa lang ang ganyan, ang Perfect Existence. Perfect Existence. Nagulat si Jiang Suli. Hindi ba yan yung pumipigil sa iyong gumamit ng mga abilidad? Yung tinatawag ng lahat na basura at sinasabing huwag na huwag pipiliin. Eksakto. Kaya hindi namin maintindihan. Ang Perfect Existence ay isa sa mga pangunahing core element ng Reverse Planet. Lubos nitong pinapataas ang physical stats at ability resistance, pero ang kapalit ay hindi mo magagamit ang lahat ng ability skills. Dahil sa depekto na yon, itinuturing ito ng mga manlalaro na isang legendary tier dead pick. Sa mga forum ng Reverse Time, matagal nang nangunguna ang Perfect Existence sa listahan ng mga dapat ay blacklist agad. Seryoso, bakit may ganitong basurang core? Ang hindi makagamit ng abilidad ang nagsasabi ng lahat. Kung may pumili nito sa team mo, umalis ka agad. Naintindihan ni Jiang Suli ang kanilang lohika. Talagang abnormal yan. Sa isang laro na nakasentro sa mga abilidad, ang pagpili ng build na hindi talaga makakagamit ng abilidad. Dagdag ng iba, ilang taon na akong naglalaro ng Reverse Planet at wala pa akong nakitang nanindigan sa Perfect Existence. May ilang sumubok nito dahil sa kuryosidad, tapos sumigaw at binura ang kanilang mga account.
Isa pang palatandaan ng perfect existence ay nagiging puti ang mga mata ng gumagamit. Sa no-assist mode, baka maging bentahe pa ang pag-focus sa physical stats. Dahil mahirap namang gamitin ang mga abilidad ng walang assist, maaaring isang valid na strategy ang pag-alis sa mga ito at ilagay lahat ng puntos sa pisikal na lakas, pero hindi niya pa rin ito lubos na maintindihan. Dapat level 1 pa lang si Bayushin ngayon. Paano niya nagagawa ang mga ganoong galaw? Sino ba talaga ang taong to? Hindi pa siya nakakakita ng lalaking ganito kabangis, pumapatay ng mga kalaban gamit lang ang isang sandatang kadena. Para siyang ang mismong kamatayan, pero hindi pa rin kontento ang mga espiritu. Yuxin, hindi pa rin sapat. Maghiganti ka ng mas malupit. Hindi kami makukontento sa ganitong antas. Sakto, isang naligaw na kalaban ang tahimik na lumitaw. Nakatutok na sa kanya ang baril. Nang makitang nasa panganib si Yushin, sumugod si Jiangsu sa harap niya at kinalabit ang gatilyo. Piu, 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 3 putok ang pumutol sa pananambang. Nanginginig sa galit ang umatake. Isang maliit na pagkakamali matapos ang lahat ng pagpaplano. Si Jiangsu Li, na nasa sahig na, ay nagpaputok pa ng isang beses. Agad na napatay ang umatake. Nag-post pa si Jiangsu Li, hinihipan ang dulo ng baril na parang isang pro. Agad na nakuha ang loob ng chat. Wow! Ang galing nun! Magaling siyang umasinta. Hindi biro. Kung naglalaro ka ng mga niche na laro, dapat magaling ka sa barilan. Liray, iisipin ng mga hindi nakakaalam na siya ang pumatay sa lahat. Umalis ang mga kill stealer. Humarap si Jiangsu Li kay Bayushin. Anong masasabi mo? Di ba? Puro kayabangan. Sa sandaling iyon, isang alaala ang lumitaw sa isip ni Yuxin. Malakas naman ako, Yuxinje. Isang babae ang tumakbo palapit sa kanya. Nag-inday ang chat. Guys, sino yan? Si Shuya ba yan? Tapos, ang boses ni Jiangsu Li ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Mr. Driver, natigilan si Bayushin sa tawag na yon. Anong klaseng palayaw yon? Ah, hindi ka galit. Di ba? Alam kong ikaw ang pumatay sa lahat. Sumabay lang ako ng kaunti. Nakatulong ka naman. Sumabog ulit ang chat. Wow! Sobrang bait ni Mr. Driver. Binuhat pa ang mga kill stealer, isang alamat talaga. Hindi makita ang mukha niya dahil sa privacy mode, pero parang gwapo siya. At yung boses, ang ganda pakinggan kahit alam nating naka-voice mode. Nang makitang madaling pakisamahan si Bayushin, sinubukan ni Jiangsu Li ang kanyang swerte. Talaga? Kung ganoon, pwede ba nating tapusin ang tutorial ng magkasama? Ibibigay ko ang lahat ng aking makakaya. Pumayag si Bayushin nang walang pag-aalinlangan. Mr. Driver, sa wakas ay hindi na nakatiis si Bayushin. Tawagin mo na lang akong Bayushin. Okay, Mr. Bayushin. Nahulaan niyang iyon siguro ang tunay niyang pangalan. Hindi siguro mabablock ang ganoong bagay. Tinanong pa rin niya ang tanong na bumabagabag sa kanyang isipan. Kung hindi ito bastos, ang una mong core element, perfect existence ba? Diretsong inamin ito ni Bayushin. Walang dapat itago. Nag-inday ang chat. Teka, gumagana pala yan. Perfect existence. Kailangang suriin muli ang core na ito. Suriin muli, asa. Basura pa rin yan. Tama. Kaya bang gamitin ng mga normal na tao yan tulad ni Mr. Driver? Gulat na gulat din si Jiangsu Li na may halong inggit. Wow! Walang mga abilidad, paano mo naiilagan ang mga bala? Anong mga laro ang madalas mong laruin? Wala namang partikular. Bigla siyang huminto sa kalagitnaan ng pagsasalita at nautal. Ano yon? May 2 witty nails mga 20 metro sa unahan. Ano? 20 metro? Hindi ito maintindihan ni Jiangsu Li. Wala siyang anumang long-range sensing abilities. Paano niya nalaman ang bilang at posisyon nila mula sa ganoong kalayo? Talagang hindi makatwiran. Sinabi ni Bayushin sa kanya na huwag mag-alala at sumunod lang sa kanya. Impossible. Hindi ito maaaring maging totoo. Nang aktwal na lumitaw ang mga Twittinels, natigilan si Jiangsu Li. Nag-isip na nagsalita si Bayushin. Kung isipin, medyo nag-enjoy ako dati sa isang larong tinatawag na Beast Arena. Napatulala si Jiangsu Li. Hoy, hindi yan ang punto. May panganib sa unahan. Tigil. Bago pa siya matapos, kumura pasulong si Bayushin at lumitaw sa harap ng isang Edinel. Pinatalsik ito gamit ang isang malakas na sipa. Isang tama lang ay nadurog ito at naging pira-piraso. Noong talagang tutok siya dito, nakapasok pa siya sa mga leaderboard. Kinuyom niya muli ang kanyang kamao. Isang suntok ang tumama sa pangalawang Edinel, ang lakas ng impact ay nagpayanig sa paligid. Nagwala ang stream. Nakakabaliw ito. Nawala na lang basta ang mga Edinel. At tandaan, no assist mode ito. Iyan ang lakas ng isang veterano sa Beast Arena. Ngayon, ang mga nauna niyang galaw ay may katuturan na. Litong-lito pa rin si Jiangsu Li. Ganyan ba talaga kalakas ang mga pro ng Beast Arena? Wow! Hindi mo man lang kilala ang mga pro ng Beast Arena. Malaki ang naipapaliwanag niyan tungkol sa mga casual player. Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Ganoon ba sila kalakas? Nang makita ito, sumabat ang mga manonood na may alam. Hindi sigurado ngayon, pero noon, kapag naging pro ka sa Beast Arena, agad kang susubukang i-recruit ng mga pro team. Eksakto. Naging professional player si Butler sa ganyang paraan. Agad na nakilala ni Jiangsu Li ang pangalan. Si Butler. Hindi ba't siya ang pinakasikat na tao sa pro scene ng Reverse Planet? Kung galing sa Beast Arena ang lalaking ito, nakalaban na kaya niya si Butler? Naku-curious talaga ako.
Ano kaya ang magiging itsura kung makaharap ni Mr. Driver si Butler sa Matapos harapin ang dalawang Edinels, nagpatuloy sa pag-abante si Bayushin. Di nagtagal, narating nila ang labasan ng research facility. Isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw sa unahan. Ang lakas ng loob mong makarating hanggang dito. Sayang, ang lugar na ito ang magiging libingan mo. Ito ay isang matandang kakilala ni Bayushin, ang security captain ng pasilidad, ang tutorial boss. Ang kanyang kayabangan ay hindi nagbago. Huwag kang mag-alala. Malapit mo nang makasama ang mga kasamahan mong nauna sayo. Nang makita siya, alam ni Bayushin na dito nagtatapos ang tutorial. Ngunit sa sumunod na sandali, isang hindi kapani-paniwalang bagay ang lumitaw. Hindi mabilang na mga undead ang gumapang palabas sa likod ng kapitan, ngunit tila wala siyang kamalay-malay. Ang kanilang mga mukha ay nabaluktot sa gutom. Inilunsad ng kapitan ang kanyang atake. Hindi ka alis dito ng buhay. Nagpaputok si Jiang Suli. Lahat ng bala ay naharangan ng barrier ng kapitan. Teka, hindi ba't ang mga particle shield ay para lamang sa mga awakeners? Nagprotesta si Jiang Suli. Mabilis na ipinaliwanag ng mga manonood, isa ring awakener ang kapitan. Isa siyang tutorial boss. Normal lang ang ganitong level ng kakayahan. Ang subukang daanin sa dahas gamit ang baril ay walang muwang. Nang matanto ang sitwasyon, umatras si Jiang Suli. Mr. Yuxian, magbibigay ako ng fire support mula sa likuran. Walang awang kinutya siya ng chat. Hindi mananalo. Agad na tinawag si Mr. Driver. Freeload mode, activate. Kahit laro lang ito, kung magbibigay ito sa'yo, kahit kaunting kasiyahan, sumuntok si Bai Yuxin. Ang particle barrier, na hindi tinablan ng mga bala, ay yumupi paloob. Tumilapon ang security captain, bumagsak sa isang ulap ng alikabok. Tuluyang natulala si Jiang Suli. Anong klaseng halimaw yan? Hindi man lang siya nagpaputok. Paano nasira ng kusa ang particle barrier ng kapitan? Bob ba to? Kailanman ay hindi nakaranas ng ganitong kahihiyan ang security captain. Ikaw na insekto, nagbago ang kanyang anyo, steel body activated. Anong nangyari sa balat niya? Kakayahan niya ba yan? Ang kanyang awakener power ay steel body. Sumugod siya patungo kay Bayushin. Dudurugin kita. Agad itong napansin ng mga matatalas ang matang manonood. Lumusot ba ang lupa? Ang steel body na yan ay siguradong tumitimbang ng hindi bababa sa 1 tonelada. Isang tama lang at patay ka na. Madaling naiwasan ni Bayushin ang nakamamatay na atake. Paulit-ulit na sumasablay, umungol ang kapitan, hanggang kailan mo sa tingin mo kayang umilad. Sa sumunod na sandali, ang isa sa kanyang mga braso ay naging isang high-speed drill. Nabasag ang pader saan man ito dumaan. Kinuyom ni Bayushin ang kanyang kamao. Hindi siya patuloy na ilag magpakailanman. Nagpigil ng hinina ang chat. Isang tama lang ay nakamamatay na. Halos hindi ko siya maiwasan kahit naka-assist on. Fire support. Nakakatawa yan. Sa isang iglap, humampas ang suntok ni Bayushin sa steel armor, winasak ang visor ng kapitan. Napaluhod ang kapitan, umuubo. Nagsimulang mag-deactivate ang steel body. Malamig na sinabi ni Bayushin, huwag mong kanselahin. Hindi ka pwedeng mamatay ng ganoon kadali. Umungol ang mga undead sa kanyang isipan. Patayin mo siya. Pira-pirasuhin mo siya. Mas malala pa sa dinanas natin. Puno ng takot ang mukha ng kapitan. Ikaw, paanong ang isang eksperimentong tulad mo ay may ganitong klaseng kapangyarihan? Tiningnan siya ni Bai Yuxin mula sa itaas. Salamat sayo. Naging isang manonood na lang si Jiang Suli. Natalo ang security captain. Ano ang kasasaksi lang natin? Grabe yon. Yan si Mr. Driver. Paalala, ginawa ito sa no-assist mode. At ang paraan ng kanyang pakikipaglaban ay mukhang masyadong sanay. Posible kaya? Sa alinmang paraan, sa wakas ay natalo na ang tutorial boss. Ang natitira na lang ay ang pagtaka sa pasilidad. Napakadaling panalo nito. Pero bakit kailangang nandito si Mr. Driver sa eksaktong sandaling ito? Ang huling komentong iyon ay malinaw na gustong makitang mapahiya si Jiang Suli. Nagbalik sa realidad si Jiang Suli. Kung gayon, tara na, Mr. Yuxin. Pagkaalis ni Bai Yuxin, dinumog ng mga undead ang bangkay ng kapitan na parabang hinihila siya diretsyo sa impyerno. Paglabas sa pasilidad, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Jiang Suli. Yay! Nakalabas tayo. Pagtaka sa tutorial, natapos ang research facility. Level up. Nakatanggap ng isang ability point. Mr. Yuxian, ipagpapatuloy mo ba ang main storyline ngayon? Hindi. Titigil na ako dito. Hindi siya natukso sa ganda ni Jiang Suli. Habang papalapit sa pagtatapos ang stream, nagmadali ang chat na tuksuhin si Jiang Suli. Tinawag siyang walang hiya. Kinoronahan siyang Forbes top freeloader streamer. Sabi ng iba ay nakakaaliw. At ang ilan ay huli nang dumating para may maabutan. Nakumpirma ang pag-clear sa no-assist tutorial. Hanggang dito na lang muna sa ngayon. Kita-kits bukas. Nang makitang nandoon pa rin si Yuxin, nasabi ni Jiang Suli, pwede ka bang regular na lumabas sa stream ko? Pwede nating gawin ang mga main quest ng Reverse Planet at ilang Sabik niyang idinagdag, iayos natin ang schedule ayon sa gusto mo at babayaran kita ng tamang appearance fees. Agad na tumanggi si Bai Yuxin. Mukhang bigo si Jiang Suli, pagkatapos ay sinabing, kahit man lang, pwede ba tayong mag-add sa isa't isa bilang kaibigan? Tinapos na niya ang stream. Napakasaya ng paglalaro natin ngayon. Sana ay mag-enjoy ka rin sa Reverse Planet. Tuluyang natapos ang tutorial, naiwan si Yuxin na mag-isang nakatayo.
Hindi pa rin nangyari ang kanyang inaasahan. Bakit hindi siya makabalik doon? Ang hindi niya alam ay kung gaano kalaking kaguluhan ang idudulot ng gameplay niya ngayong araw. Sa forum ng Reverse Planet, isang video thread ang tahimik na lumitaw. Tech analysis. No assist, walang baril, bakit hindi ito pandaraya, at bakit tinatawag na hack si Yushin? Pagkatapos, isang mas nakakagulat na mensahe ang lumitaw. Ang anonymous viewer number 62 ay nag-donate ng 3 milyon Korean won. Ano ang pakiramdam na makabalik sa realidad? Kinaumagahan, sa developer ng Reverse Planet, ang Planet Earth's Meta branch. Dahil sa iisang user, nahaharap sila ngayon sa isang sitwasyong hindi pa nangyari dati. Paulit-ulit na ipinapalabas sa video ang footage ni Yushin na brutal na tinatalo ang tutorial boss. Kahit ilang beses itong panoorin, hindi pa rin ito kapanipaniwala. Walang assist, ni walang armas, ngunit ang security captain ay tuluyang nadurog. Halos nagkasundo na ang mga online community. Ito ay tiyak na pandaraya. Dinagsa ng mga user ang internal boards ng kumpanya na humihingi ng paliwanag. Hinihilot ng regional manager ang kanyang sentido. Sigurado ba tayong hindi ito hack? Determinado ang sagot ng blonde na technician. Para makasiguro, sinuri nila ang lahat ng data mula sa paglikha ng character. Walang anumang bakas ng external na pakikialam. Sa totoo lang, nakakita na ako ng hindi mabilang na mga hack. Wall clipping, pagtakbo sa buong mapa, full invisibility. Pero mga galaw na ganito, ngayon lang. Hindi ito kapanipaniwala. Walang cheat na kayang gayahin ito. May bahid ng inggit sa kanyang tono. Kung hindi ito hack, edi baliw talaga ang lalaking yon. May maliit pa ring sansa, isang hindi pa natutuklasang bagong uri ng cheat. Sumang-ayon ang regional manager. Sa alinmang paraan, kailangan natin ng tiyak na beripikasyon. Samantala, sa loob ng isang smoothie shop, nakikipag-date si Yushin kay Yong na yon. So nagkakagulo ang komunidad dahil sa akin. Nagtanong si Yushin nang hindi makapaniwala. Halos ganoon na nga. Magulong-magulo talaga. Nagsimula na rin gumawa ng mga no-assist challenge ang mga manlalaro dahil sa'yo. Sa mga forum, halos tinatakan ka na bilang imposible ng walang mga hack. Dahil nabigo ang lahat, tuluyan ka ng tinawag na cheater ng publiko. Alam mo ba kung gaano ako nagulat noong una kong nakita ang video na yon? Sinabi mo talaga ang tunay mong pangalan. Hindi maintindihan ni Yushin. May personal info protection ng stream at nakasuot siya ng maskara. Hindi niya dapat siya nakilala. Sinabi mo ba ang pangalan mo? At saka, nakita ko na kung paano ka lumaban dati. Sa totoo lang, alam kong malakas ka, pero hindi ganito kalakas para sa isang taong hindi ka kilala. Mukha talaga siyang pandaraya kaya pala may kumontak. Kumontak? Anong kontak? Kumontak ang Planet Korea branch. Gusto nilang i-verify kung gumagamit ka ng hacks. Sa sandaling yon, nagpadala ng mensahe si Jae Suli. Bumuntong hininga si Yuksin at ipinaliwanag na ipinarating ito sa pamamagitan ng streamer. Agad na nag-dismiss mode si Yong Mion. Ang game company mismo ang papasok para tingnan kung may hacks. Max agro yan. Tatanggapin mo ba? Sa totoo lang, gusto ni Yushin. Kahit na Smita branch lang, ito na lang ang pagkakataon niyang mapalapit sa mga developer. Kung makakuha ito ng atensyon ng mataas na opisyal, baka may malaman siya tungkol sa mundong iyon. Sinabi kong pag-isipan ko pero nagpa siya na akong subukan. Sinayon, mas sabik pa kaysa sa kanya. Talaga? Tama yung desisyon. Kung ipagpapatuloy mo ang paglalaro ng Reverse Planet, mas mabuting linawin muna ang mga bagay-bagay. Ang matawag na cheater kahit saan ay sisira sa mood ng kahit sino. Wala akong pakialam, hindi ka ba? Saka, may makakakilala ba sa'yo? Hindi mo naman pinakita ang mukha mo. Umaasa pa rin ng kaunti si Yushin. Agad itong winasak ni Nayon. Kahit palitan mo pa ang pangalan mo, masyadong kakaiba ang estilo mo sa pakikipaglaban. Isang taong lumalaban na halos walang ginagamit na abilities. Walang ganyan kahit sa pro scene. Kamakailan, kahit mga pro na nagtatago ng pagkakakilanlan ay nabubunyag dahil sa kanilang mga gawi. Matalas ang mata ng internet kahit yung rookie na yon hindi nakatakas. Mga maliliit na gawi na hindi niya namamalayan ang nagbunyag sa kanya. Sa bagay, mabuti na lang pumayag ka. Kung hindi, tiyak na binash ng husto yung streamer na yon. Hindi talaga maintindihan ni Yushin. Siya ay siya. Si Jae Suli ay si Jae Suli. Tanga. Sa mga taong nagsisigawan na tungkol sa hacks, mahalaga pa ba ang pagkakaibang yon? Uunahin kanilang atakihin pero hindi magtatagal, siya naman ang babalingan nila. Naintindihan ni Yushin kung gaano katakot ang internet. Nag-reply siya kay Jae Suli na pumapayag sa verification. Nakatitig si Jae Suli sa kanyang telepono, biglang bumuhos ang tuwa. At gumana. Gumana. Sa kasalukuyang hype, sasabog ang kanyang viewer count. Ang dati niyang record ay 8,584 concurrent viewers. Hindi niya mapigilang humagikik. Lahat maghanda kayong mabigla. Ito ay isang bagay na hindi pa nakikita ng Reverse Planet. Agad na nag-post si Jae Suli ng anunsyo na magkakaroon ng cheating clarification livestream. Hello sa lahat. Ito marahil ang pinakamainit na paksa ngayon, si Mr. Yushin. Tungkol sa cheating controversy na nakapalibot sa kanya, tatalakayin natin ito ng live. Pagkaraan ng 4 na araw, nag-log in muli si Yuksin sa laro. Agad na nagmadaling lumapit si Jae Suli. Yuksin, naging mahirap para sa akin ang mga nakaraang araw. Pakiramdam ko nangyari ang lahat ng ito dahil sa akin.
Pasensya na talaga. Ayos lang. Hindi ko naman iniinda. Pero sabihin mo sa akin, Sully, pinagdududahan mo ba ako? Mukha siyang nagulat. Kasi, nakita ng dalawang mata ko ang mga galaw mo noong araw na yon. At sa totoo lang, medyo mahina ang ebidensya na binabanggit ng mga tao para sa hacking. Mas mahalaga, ang tingin sa mga mata mo noon ay parang sa isang serial killer. Hindi man lang sumagi sa isip ko na nandadaya ka. Mabilis niyang idinagdag na natataranta. Ibig kong sabihin, kutob lang. Inilabas niya ang isang kamera. Sige, kung handa ka na, simulan na natin ang stream. Hello sa lahat. Pasensya na kung pinaghintay ko kayo. Nag-peace sign pa si Jiang Sully sa kamera. Agad na sumabog ang chat. Sa wakas, magpaliwanag ka. Magpaliwanag ka. Kanina pa ako naghihintay. Stream ba ito para magbenta ng hack? Mandadaya. Nag-order ako ng fried chicken para lang dito. Halata namang hacks yan. Anong ipapaliwanag dyan? Manonood muna ako. Gaya ng inaasahan, umabot agad sa 1,000,000 viewers ang stream. Napabulala si Jiang Sully, ang tindi ng hype. Ipinapakita lang niyan kung gaano kalaking atensyon ang nakuha ng kontrobersyang ito. Kaya muli, inimbitahan ko si Mr. Bayushin. Hello, ako si Bayushin. Bumuhos ang mga insulto paglitaw pa lang niya. Ivan na yan. Walang hiya. Anong saysay ng paglalaro kung may hacks? Siyempre, may mga kumampi rin sa kanya. Hindi ba masyado nang sumusobra ang chat na to? Kung lumabas na hindi siya nandadaya, ano na? May naniniwala pa bang legit siya? Mag-ingat kayo. Bina-brainwash tayo. Hindi ba pwedeng maging neutral muna tayo hanggang sa lumabas ang resulta? So nandadaya ba siya o hindi? Naghalo-halo ang lahat ng klase ng boses. Napakunot noo si Jiang Sully. Pakiusap, sundin ang chat etiquette. Kapag masyado nang lumala, ididisable ko ang chat. Bago magsimula ang verification, Mr. Bayushan, ano ang tingin mo sa kontrobersyang ito? Natahimik si Bayushan. Lahat ng ito dahil lang sa ganyang bagay. Ang mga salita niya ay muling nagpaalab sa chat. Ganyang bagay lang, ginulo mo ang buong reverse planet. Ito yung humble bragging ng mga veterano sa arena. Umaarte na ngayon ang mga cheater. Kahit si Jiang Sully ay naramdamang may punto sila. Ang tawagin itong maliit na bagay ay talagang nakakagalit pakinggan. Paano mo balak ipaliwanag yan? Ngumiti siya. Magandang tanong. Para sa verification ngayong araw, nag-imbita kami ng isang espesyal na bisita. Dapat ay paparating na sila ngayon. Sa sumunod na sandali, isang lalaki ang lumitaw sa screen, ang mismong bisitang inimbita ni Jiang Sully. Ang mas nakakagulat, nakalagay ang iye sa itaas ng kanyang ulo. Hello sa lahat. Ako si Park Jianhayan, head ng First Operations Team sa Branady 4th, Smita Branch. Agad na sumabog ang chat. Sino to? Para patunayang hindi siya nandadaya, nagdala sila ng ops lead. Yung e-tag, totoo ba yan? Ang marka sa format ng mga staff lang na otorisado ng LEI ang nakakakuha. Mukhang hindi talaga siya nandadaya kung ganon. Paano na yung mga nag-spam ng cheater kanina? Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Bayushin, malamang may alam ang isang operations lead. Pagkatapos ng verification, kailangan niyang magtanong. Nagpalitan ang formal na pagbati ang tatlo. Salamat sa pagpunta. Ako ang streamer, si Jiang Sully. Ako naman si Bai Yuxian. Ikinagagala kong makilala kayo. Tiningnan ni Park Jianhayan si Bai Yuxian. So ito si Bai Yuxian, ang pinagmulan ng lahat ng gulo. Hindi naman siya mukhang espesyal. Pakiusap, sumunod kayo sa akin sa verification area. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang metalikong silid. Ito ay isang personal training room para sa pagsasanay ng ability at combat drills. Gaya ng napagkasunduan. Magmamasid kami sa ilang combat round para kumpirmahin kung may anumang external program na kasangkot. Sinuri ni Bai Yuxian ang silid. Ito ay isang lugar na hindi ko pa nakita sa mundong iyon. Lumingon sa kanya si Park Jianhayan. Pumapayag ka ba? Pumapayag ako. Mabuti. Kung ganoon, magiging simple lang ito. Sa sumunod na iglap, isang Edinel ang lumitaw sa gitna ng silid. Muling sumabog ang chat. Hindi ba't yan ang ultimate version na Edinel? Walang assist at standard core allocation lang. Mananalo kaya siya? Ultimate Training Unit. Hindi ko alam yung laro. Malakas ba yan? Hindi yan katulad ng maagang bersyon sa tutorial. Sisimulan natin ang verification gamit ang Ultimate Training Robot. Agad na nagbago ang mga mata ni Bai Yuxian. Na-activate ang Perfect Existence Mode. Muling umalingaw-ngaw ang mga boses ng mga patay. Yuxian, natatakot ako. Ipaghiganti mo kami, Yuxian. Habang nakatingin sa test tablet sa kanyang mga kamay, inanunsyo ni Park Jianhayan ang simula ng laban. Pagkatapos niyang magsalita, nagbago ang kanyang ekspresyon. Nawala si Bai Yuxian sa kanyang tabi. Sa sumunod na iglap, isang pira-pirasong bagay ang lumipad diretsyo sa kanya. Dali-dali niya itong hinarang gamit ang isang tablet, takot na matamaan. Muling sumabog ang stream. Dinudurog ba niya ang Ultimate Edinel gamit ang mga kamay lang niya? Hindi man lang yan nagagasgasan ng mga maso. Nanginginig ako literal. Nagbulungan ng may kaba ang iba. Ako lang ba ang nakakaramdam na nakakatakot ito? Nakakatakot talaga. Halos kaawa-awa na tingnan si Edinel. Baliw ba tong taong to? Nakatayo si Bayushin sa ibabaw ng Edinel, may hawak na maluwag na piyesa sa kanyang kamay. Malinaw na ipinakita sa detection tablet ni Park John Hines. Walang external program na na-detect. Ito, hindi pwedeng matapos ng ganito.
Dahil ayaw pa ring tanggapin, nagpa siya si Park na masyadong maikli ang tagal ng pagsubok. Pinili niyang taasan ang tindi ng verification. Sa sumunod na segundo, pinalibutan ng tatlong Edinel si Bayushin. Inilabas ni Bayushin ang kanyang Reaper side. Sa realidad, isa siyang masayahin at mahiyain na lalaki. Sa laro, malamig siya at walang awa. Sa halos lahat ng larong nilaro niya, mukha siyang isang naglalakad na cheat. Kahit ang mga technical developer sa malapit ay natulala. At kahit anong paraan ang gamitin nila, wala silang madetect na anumang hacks. Sa loob ng ilang minuto, umabot sa mahigit 100,000 ang viewer count ng stream. Natapos ang unang round ng pagsubok, pero hindi pa rin nakuha ni Park Jeon-hyun ang resulta na gusto niya. Bagamat walang external program na nadetect sa laban na ito, maikli ang oras ng verification. Maaari ka bang lumaban muli gamit ang aming itinalagang paraan? Ito ay para kumpirmahin kung may kasamang auto-battle hack. Walang dahilan si Bayushin para tumanggi. Ang mga auto-battle hack ay karaniwang umaasa sa program-controlled execution na kung masusunod mo ang isang paunang natukoy na combat requirement, pinapatunayan nitong walang automation. Hindi inaasahan ni Park na ganun kabilis papayag si Bayushin. Kung gayon, pakigamit ang gilid ng kadena para pugutan ng ulo ang tatlong ultimate training robot. Sabi ni Bayushin ayos lang. Ang walang kahirap-hirap niyang pagpayag ay lalong nagpabagabag kay Park. Malinaw na hindi paborable ang mga kondisyon pero parang hindi siya matatalo. Sa sumunod na segundo, tatlong Edinels ang sabay-sabay na lumitaw, sumusugod kay Bayushin para sa isang tiyak na pagpatay. Pero sa sandaling sumugod sila, bigla nang lumipat si Bayushin sa malayong pwesto. Ang pag-atake ay dapat suklian. Nang siya'y gumalaw, nagawa na ng Chainside ang trabaho nito. Nahati ang katawan ni Edinel. Kalmado lang na lumingon si Bayushin. Nagkalat ang pira-pirasong katawan ng tatlong Edinels sa sahig habang nidulo ng damit niya ay hindi na dumihan sa isang tama lang. Tuwang-tuwang sumigaw si Jang Suli. Alam ko na. Hindi ako nag-imagine lang. Gumagalaw ang side na parang may sariling buhay. Nakita niyo lahat. Muling nag-ingay ang chat. Ano yung napanood ko? Sobrang lakas ng Chainside na yan. Hindi yung sandata. Yung tao. Karaniwan, ang mga side ay para lang sa paghila ng kalaban papalapit. Noon lang nakabawi si Park sa kanyang pagkagulat at sa puntong ito. Sobra-sobra na ang verification data. Pero bilang isang operator, umiral ang kanyang purong kuryosidad. Kaya ba talagang talunin ng isang core trait lang ang isang high-tier training robot? Kahit na personal na kuryosidad lang ito, subukan natin sa huling pagkakataon. Habang dahan-dahang bumubukas ang metal na pinto, isang pares ng pulang-pulang mekanikal na mata ang lumitaw mula sa dilim. Ang lumitaw ay isang babaeng tipo ng Edinel. Natulala ang mga manonood. Ilalabas talaga nila yan. Hindi ba't sobra na to? Binibigay na ng operator ang lahat. Kung manalo siya rito, kahit ang mga opisyal na certification bodies ay tatawagin siyang isang walking cheat. Magpapatuloy ang verification gamit ang isang advanced training robot. Ito ay isang late-stage version ng Edinel. Nakatayo si Bayushin sa harap nito, kalmado at walang ekspresyon. Alam na alam niya kung gaano karaming test subjects ang namatay sa mga kamay nito. Sa sandaling iyon, nagpakita si Edinel ng isang malupit at baluktot na ekspresyon. Agad na umakyat ang killing intent ni Bayushin, pero unang umatake si Edinel. Ito ang unang beses na nasugatan si Bayushin. Isang manipis na linya ng dugo ang lumitaw sa kanyang mukha. Hindi niya kailanman naging estilo ang basta na lang tumanggap ng suntok. Kinuyom niya ang kanyang mga kamao, umiiwas sa sunod-sunod na suntok ni Edinel habang ang mga sonic boom ay pumutok sa hangin. Kung pagbabatayan ang basag na pader sa likod niya, ang direktang tama ay mangangahulugan ng agarang kamatayan. Gaya ng inaasahan, mas malakas ito kaysa sa mid-tier version sa kasalukuyan mong estado. Hindi sapat ang tigas ng katawan mo. Hindi mo pa kayang sirain ang depensa nito at ang bilis nito ay sobrang kabilis. Kung ganoon, patuloy na lang sa pagtama hanggang masira ang depensa. Napatulala sina Jang Suli at Park Jeong-hyun. Sumabog ang chat. Maliban sa nakakabaliw, wala nang masabi. Walang katuturan ito. Natatakot na ako ngayon, isang tama lang patay na siya, pero hindi pa rin siya matamaan. Hindi inaasahan ni Park Jeong-hyun na may haharap sa isang advanced training robot gamit lang ang isang core element. Ang mukhang dehado sa simula ay unti-unting naging panunupil. Makatwiran ba ito? Siguro hindi, pero totoo. Nagpasya siyang hindi na kailangan ng karagdagang obserbasyon, kaya pinindot niya ang screen. Sa sumunod na sandali, nawala si Edinel sa paningin ni Bayushin. Natigilan si Bay, balak niya sanang patuloy itong habulin. Humakbang pasulong si Park. Nakolekta na ang lahat ng kinakailangang data. Inalis na ang training robot. Noon lang naintindihan ni Bayushin ang nangyari. Agad na nagtanong si Jiang Suli. Kaya ano ang resulta? Ang tanong na mahalaga sa lahat. Ito ay tiyak nang nakumpirma. Walang natukoy na external program interference. Sa madaling salita, hindi hack. May ilan pa ring hindi matanggap ito. Bakit hindi ako? Paano ito posible? Pero mas maraming boses ang sumunod. Ginawa na itong opisyal ng operator. Kaya ang mga akusasyon ay talagang walang ebidensya. Napatawa ng may kasiyahan si Jiang Suli. Sinabi ko na sa inyo, di ba? May nagdududa pa ba ngayon? Sumabog ang chat. Opisyal na kumpirmasyon. Maaari nang manahimik ang mga hater. Nagbiro naman ang iba. Teka,
Bakit parang mas excited pa siya? Ito ang tunay na vibe level play. Nagningning ang mga mata ni Jiang Suli. Hindi magandang paraan para sabihin yan. Tandaan, hindi nandadaya si Yuxian. May lakas lang siya na parang pandaraya. CJ, ngayong tapos na ang verification, may huling salita ka ba? Simpleng sinabi ni Bai Yuxian, salamat sa abala. Tumawa si Park. Masaya yon. At dito nagtatapos ang stream ngayong araw. Hanggang sa muli. Ayon sa data, lumampas na sa 100 ang viewership. Ang ilang manonood ay atubiling umalis. Tapos na agad? Kararating ko lang. Isa lang naman itong clarification stream. Gayunpaman, nagpaalam sila. Isang maalamat na stream. Bye. Salamat muli sa inyong dalawa sa pagsali. Hindi. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo sa mabilis mong pagtanggap sa verification, lalo na sa iyo, Yushin. Nakakagulat na magalang, naghanda ng mag-log out si Park Jun-hyun. Pinigilan siya ni Bayushan. Teka, may isa akong tanong. Huminto si Park. Ano yon? May mga bug ba sa laro? Halimbawa, mga bug na pumipigil sa mga manlalaro na mag-log out. Naguluhan si Park. Wala pa akong narinig na ganyan. Kung may ganyang nakamamatay na bug, hindi magiging world-class na laro ang Reverse Planet. Wala pa ring nakuha na sagot si Bayushin. Sa isang kurtina ng particle light, nag-log out si Park. Bumuntong hininga si Jiang Suli. Sa wakas, tapos na. Yuxin, pinaghirapan mo talaga ngayon, kaya gusto kong ibahagi sa iyo ang kita sa stream. Pwede ba kitang kontakin mamaya? Tinanggihan ko ang pera, pero pumayag akong manatiling may ugnayan. Ang hindi niya alam ay may sariling iniisip si Jiang Suli. May iba pa? Tanong ni Bai. Nag-atubili siya, tapos umiling. Wala. Sa susunod na lang tayo mag-usap. Pagtingin sa system window, naisip ni Bai, mas kaunti ang nakuha kaysa inaasahan, medyo nakakadismaya. Sakto namang nag-message sa kanya si Zhongyan. Tapos na ang stream, pumunta ka sa battle prep room. Mukha siyang tuwang-tuwa. Kamusta? Sumasabog ang mga forum. Viral na viral ka. Naiilang ako, maglaro habang nakikipag-chat at walang tigil sa pagsasalita, hindi komportable. Kung gayon, huwag mong alalahanin ang chat. Maglaro ka lang. Ako na ang bahala sa iba pa, tapos ayusin ko ang lahat. Subukan mo muna minsan tapos magdesisyon ka. Hindi ko inaasahan na makakaladkad na naman ako rito. CJ, kung gayon oras na para sa'yo. Nakapagdesisyon na si Nyan. Pinaikli para sa player versus player. Tumutukoy ito sa labanan ng mga manlalaro kasama ang isa sa dalawang core modes ng Reverse Planet. Kinalagkad mo ako rito para lang dyan. Siyempre, ang pag-quit ng hindi ako nilalabanan kahit minsan ay dudurog sa puso ko. Hindi yon. Hindi ko lang talaga tingin na bagay sa akin ang larong ito. Plano kong tumigil muna at bumalik sa malayong mundong iyon. Tinitigan siya ni Zheng Yan. Ang ang pinakasentro ng Reverse Planet. Huwag mo itong husgahan pagkatapos lang ng tutorial. Naisip ni Bayushin na may punto siya. Ang ay masyadong katulad ng kabilang mundo, pero ang ay ganap na bago. CJ, susubukan ko. Nice. Hayaan mong ipaliwanag ko ang Una, duel. Gaya ng pangalan nito, mga laban na may 1-1 o 2-2, best of 3. Sunod ay skirmish, conquest, capture, escort, at annihilation. Pumili ng isa sa 4 na modes para sa fixed 5 team battles. Ngayon, maglalaro tayo ng survival. 100 manlalaro ang babagsak sa iba't ibang zone, magluot, lalaban, at ang huling tao o team ang mananalo, isang battle royale. Dahil unang beses mo, gawin natin ang squad mode. Kailangan natin ng magaling na kakampi. Pwede akong magrekomenda. Umiling siya. Hindi na kailangan. May kilala na akong magaling, yung kilala bilang Superman sa kabilang mundo. Ay lalak ko na habang kumukonekta ka. CJ. Spawn point, military base, karaniwang pagpipilian, isang survival map na puno ng high-tier gear at mga high-level na manlalaro. Hindi pang baguhan. Naging mapaglaro na naman si Nyan. Okay lang ba kung i-record ko itong at mag-post ng maikling clip? Napakunot no ako. CJ, manatili ka lang kalmado at dumistansya ka. Kinumpirma ni Nyan ang pagpili. 2 pop-up ang lumitaw. Nakatakda na ang spawn. Zone is a military base. Magsisimula ang laban sa loob ng 60 segundo. Sumaludo si Nyan. Sana magkita tayong buhay, kaibigan. Lumitaw si Bai Yuxian sa loob ng isang abandonadong gusali kasama ang isang lalaking nakaberde. Ang lalaki, walang kamalay-malay sa panganib, ay bumulong, 3 floor corridor. Walang maganda dito. Tara na. Bago pa siya matapos, nasa likod na niya si Bai. Sa sumunod na saglit, sumiklab ang apoy. Napatingin si Nayan sa biglaang notification. Napatay ni Bayushin si Lucky Day. Natigilan si Nayan. Ganoon kabilis, nakapatay agad sa simula pa lang. Hindi talaga biro ang vibe level na paglalaro. Sunod-sunod na lumabas ang mga kill notification. Napatay ni Bayushin si Giant Gen Fan. Napatay ni Bayushin si Lee Ruijon. Napatay ni Bayushin si Fried Chicken is Love. Napatay ni Bayushin si Kim Haoyu. Napatay ni Bayushin si Wade. Paanong nangyari yon? Napatay ni Bai Yuxin si Strongest All Hit. Tulala si Zheng Yan. Naintindihan na niya sa wakas ang ibig sabihin ni Jiang Suli. Napakasarap sa pakiramdam na binubuhat ka. Kasi simula pa lang ng laban. Habang pinapanood ang sunod-sunod na pagkawala ng mga pangalan, nagtaka siya, ano ba ang ginagawa ni Bayushin?
May isa na namang player na bumagsak. Slime monster, malubhang sugat sa dibdib. Naghinala pa si Bayushin na baka siya na ang huling makakaligtas sa round na ito. Wala na siyang maramdamang kalapit na manlalaro. Ngunit paglapag niya, 4 na tao agad ang nakasalamuha niya. Para sa kanya, ilang dagdag na galaw lang ang ibig sabihin noon. Parang naghihiwa lang ng gulay, pinatumba niya silang 4. Kakampi man o kalaban, lahat ay malinis na napabagsak. Tapos na ang pagluot, oras na para umalis. Tapos lumitaw ang distress message ni Zhengyan, Yuxian, tulong. Sobrang daming kalaban. Napapalibutan na ako. Tiningnan niya ang shared map. Nasa kabilang kalsada, hindi malapit. Ganoon pa man, sumagot siya ng walang pag-aalinlangan, papunta na ako. Nasaan ka sa gusali? Sa rooftop, 3 refloor. Ang gulo ng labanan sa baba. Bawat palapag ay parang isang larangan ng digmaan. Mag-ingat ka. Pagkababa ni Bayushan, nakasalubong niya ang 2 player. Nagpanik sila. Ano to? Bakit ang bilis niya? Mabilis na kumilos ang isa sa kanila. Ihanda mo ang mga ability mo. Pigilan mo siya. Bago pa matapos ang salita, napatay na siya ni Bai, tinagpas pa ang isang braso. Lumitaw ang isang notification, napatay ni Bai Yuxin si Shuhu. Hindi makapaniwalang nakatingin ang isa pang player. Impossible body enhancement, agility build, bumulwak ang lilang itim na ulap mula sa kanyang mga kamay. Ibinagsak niya ito sa lupa. Mamatay ka. Sumulpot ang mga tulis ng madilim na enerhiya na umabot ng mahigit 1 metro. Habang paakyat ang atake, tumalon si Bai sa air na may malinis na backflip. Paglapag niya, patay na ang lalaki. Hindi inaasahan ng lalaki na malalamangan siya ng ganito. Lumitaw ang isang notification, napatay ni Bayushin si Overlord Cute Baby. Matapos asikasuhin ang 2, hindi bumagal si Bayushin kahit 1 segundo. Naghihintay pa rin si Zhengyan. Di nagtagal, lumitaw ang susunod na sawing palad na player. Isang maikli ang buhok na blonde na nagngangalang Bai Mi Fried Chicken. Di nagtagal, nakarating si Bai sa gusali kung nasaan si Zhengyan. Hindi niya inaasahan na darating ito ng ganoon kabilis at nagpanggap pa siyang nagtanong kung kailangan nito ng tulong. Sinabi ko sa kanya na manatili lang dyan. Hinawakan niya ang doorknob. Naramdaman niya ang paligid, may mga 5 tao sa loob. Pagbukas ng pinto, isang camper na nagtatago sa likod nito ang iwinasiwas ang sandata. May nakapilipit na ngiti, humataw siya pababa ng walang pag-aalinlangan. Gumalaw siya pagkatapos nito, pero siya ang unang tumama, hinawakan ang pulso nito sa gitna ng atake. Natigilan sa gulat ang lalaki. Ang sumunod na saglit ay parang nasagasaan ng truck, isang suntok, instant kill. Bahagyang sumimangot si Bai, hindi pa rin sapat ang bilis. Tapos ay lumundag siya pataas, diretsyo sa hagdanan. Bumaha ang mga kill notification para sa mga sunod-sunod niyang napatumba. Sa rooftop, hindi makapaniwalang nakatingin si Zhengyan. Grabe, baliw talaga ang isang to. Tinatadtad niya sila na parang gulay. Bigla siyang kumilos dahil sa instinct, iwinasiwas ang kanyang sandata sa isang malawak na arko, kumikislap ang kuryente. Si Yuxian pala, madali niyang naiwasan ang atake nito. Ano? Ginulat mo ako? Hindi ko man lang napansin na nandyan ka na pala sa tabi ko. 14 na kills na yan, di ba? Ibang-iba na ang itsura ni Zhengyan ngayon, hawak ang isang umuugong na electric saw na parang demonyo. Unang beses siyang nakita ni Bai na ganito, at naisip niyang malamang ayos lang siya kahit wala siya. Tumawa siya ng alanganin. Walang masyadong nangyayari sa malapit. Iniba niya ang usapan. So, nalinis na ang lahat sa gusaling ito. Di ba? May hawak na sandata, halatang nagiging kumpiyansa na siya. Nagyabang pa na bubuhatin niya si Bai sa natitirang bahagi ng laban. Sa huli, nag-first place silang 2 sa duo survival match na ito. Pagkatapos noon, naglaro pa sila ng 1-0 rounds. Lahat ay natapos sa unang pwesto. Sa puntong ito, pagod na si Zhengyan. Hindi niya inaasahan na makakagawa sila ng 1-0 win streak. Wala na talaga akong lakas para mag-stream ngayon. Tama na muna dito. Pero iba na ang tingin niya kay Yuxin ngayon. Akala niya isa lang siyang ordinaryong kaibigan sa kolehiyo. Iyon pala, isa siyang naglalakad na sandatang pantao. At kahit anong mangyari, nagpasya siyang kailangan niyang hilahin ito sa mundo ng streaming. Walang ideya si Bayushin sa kanyang binabala. Agad na lumipat si Zhengyan sa pagpapaawa. Pwede mo bang ipagpaliban muna ang main quest kahit 2 araw lang? Hintayin mo lang ako. Gagawa ako ng maayos na plano para sa streaming. Sinabi ni Bayushin na hindi siya interesado. Isa pa, wala naman talaga siyang planong gumawa ng anumang main quest. Dahil si Zhengyan siya na agad ang nag-utos. Makinig ka na lang sa akin sa susunod. Magiging handang-handa na ako. Sa ulitin, tumalikod na siya para umalis. Hindi siya bibigyan ng pagkakataong tumanggi ulit. Naiwang nakatulala si Bai Yuxian. Muli, umalis siyang bigo. Kahit ang ay walang naibigay na baka sa kanya. Samantala, si Jiang Sulei ay komportableng nakahiga sa kanyang kama at nag-scroll sa kanyang telepono. Tinitignan niya ang mga forum ng Reverse Planet. Natural, karamihan ay tungkol kay Bai Yuxian at sa kanya. Habang nagbabasa, gumulong-gulong siya sa kama habang humahagikik. Ang lala nito, sobrang lala. Mahigit 100,000 viewers. Pwede ba talagang mangyari ang ganito sa streaming career ko? Kung pwede ko lang makasama sa stream si Master Yushin magpakailanman. Nagsisi pa siya na hindi niya ito mas pinilit kanina.
Ang nakalimutan niya ay malinaw na sinabi ni Bayushin na hindi siya interesado sa pag-stream. Hindi. Matigas ang pagtanggi niya sa simula pa lang, pero ang mahalaga ngayon ay ang bayad. Tignan natin kung magkano ang pumasok. Sa sumunod na segundo, nanlaki ang kanyang mga mata. Ano to? Kinabukasan, tinawag ulit ni Zeng Yan si Bai Yuxian, dala ang isang laptop. Mukha akong tuliro. Bigla niya akong niyayang lumabas. Akala ko kung ano ng seryosong bagay. May ilang butil ng pawis na lumitaw sa kanyang noo. Ano to dapat? Nasa screen ang isang cute na asul na pusa. Ano pa ba? Ito ang inay na pinagpuyatan ko para makumbinsi ka. Talagang hindi makapagsalita si Bayushan. Pinagpuyatan mo to. Agad na sumagot si Zeng Yan. Di ba sabi mo kung hindi mo kailangang makipag-ugnayan sa mga manonood at makapag-focus ka lang sa paglalaro, ayos lang. Hindi talaga maalala ni Bai Yuxian na sinabi niya yon, pero si Zeng Yan ay nasa full presentation mode na. Paano kung observation style show? Observation style. Halatang hindi na intindihan ni Bai. Ito ay isang format kung saan maraming host ang nakaupo sa isang studio at nanonood ng footage ng ibang kalahok. Ikaw ang maglalaro. Ako ang bahala sa interaction. Kung hindi ako sapat, pwede tayong mag-imbita ng isang professional commentator. Sa'yo ang 60% ng kita, sa akin ang 40%. Magandang deal na yan. Di ba? Hindi interesado. At siguro hindi mo naintindihan kung gaano kalaki ang kita sa streaming. Teka, hindi ka ba nakatanggap ng bayad mula kay Jiang Suli ngayon? Saka lang naalala ni Bayushin. Ngayong nabanggit mo, nakatanggap nga ako ng email kaninang umaga. Masyado siyang minadali ni Zeng Yan, kaya hindi pa niya ito natitingnan. Binuksan niya ang email. Ang pamagat ay First Settlement Breakdown mula kay Master Yuxian na ipinadala ni Jiang Suli mula sa isang stream lang. Kusa siyang binigyan ito ng 6 milyon won. Agad na inggit si Zeng Yan. Magkano? 66 milyon? Nakikita mo ang numerong yan, hindi mo pa rin gustong mag-stream. Ang mas nakakuha ng kanyang pansin ay ang mga kalakip na mensahe. Sa sumunod na segundo, biglang nagbago ang ekspresyon ni Yuxin. Bawat mensahe ay galing sa isang tinatawag na anonymous viewer 62. Hello, Mr. Yuxin. Ikinagagalak kitang makitang muli. Anong pakiramdam na nakabalik na sa realidad? May nakahanda ng bagong special task para sa'yo. Mula ngayon, magkikita tayo sa mga live stream mo. Bawat mensahe ay may kasamang malaking donasyon. Hindi na mapakali si Bai Yuxian. Ang numerong 62 ay isang bagay na hindi niya malilimutan. Alam niyang bumalik ako mula doon. Sa palayaw na yon, para itong direktang pagtukoy sa experiment number 62, ang kanyang sarili. Sino yon? Biglang tumayo si Bayushin. Sino ba talaga ang nakakaalam na bumalik ako mula sa mundong iyon? Lumingon siya kay Zeng Yan. May paraan ba para malaman kung sino ang sponsor na ito? Natigilan si Zeng Yan. Bakit bigla mong tinanong yan? Dahil sa mga patakaran sa privacy protection, imposible yan. Tinitigan ni Bayushin ang kanyang telepono. Walang paraan para idim sila ng una. Ang tanging paraan lang para makipag-usap ay sa pamamagitan ng live broadcast. Pagkatapos ay nagbago siya ng pananaw at tinanggap ang alok ni Zeng Yan na mag-stream siya. Dumating ang saya ng biglaan kaya kinailangan ni Zeng Yan ng kumpirmasyon, talaga. Hindi ka na pwedeng umurong mamaya. Okay, agad siyang nag-post ng announcement. Nagbabagang balita. Ang Human Cheat ay naglunsad ng personal na livestream. Agosto, paparating na ang opisyal na content kasama si Human Cheat, Cha Sangchul, Zong Nayon. Sa totoong mundo, 3 milyon manonood ang sabay-sabay na dumagsa sa livestream. Lahat sila ay dumating sa isang dahilan, ang panoorin si Bayushan, ang tinaguriang Human Cheat na maglaro. Ang pinakagulat sa kanila ay hindi lang ang kanyang gameplay, kundi ang katotohanang nagbunyag si Bayushan ng impormasyon tungkol sa hinaharap habang nag-stream. Ang hindi nila alam ay minsan nang nakulong si Bayushin sa loob ng mundo ng laro sa loob ng 10 buong taon. Mula sa pagiging isang hamak na experimental subject, unti-unti siyang lumaban hanggang sa maging parang isang superhuman. Para sa kanya, bawat game mode ay isa lang pamilyar na larangan ng digmaan. Ang gabi ng darating na Biyernes ay naging napakasaya habang in-enjoy ng mga tao ang kanilang libreng oras na may tahimik na pananabik. Ang mga nagpakilalang hardcore gamers ay nagtipon-tipon lahat sa harap ng kanilang mga screen. Ang kanilang atensyon ay nakatuon sa joint live stream ng tatlo na pinangungunahan ni Bayushin sa Yes para kay Zeng Nain. Marami ang walang pakialam. Ang alam lang nila ay kaibigan siya ng cheat na gumagawa ng mga personal na stream. Ang ilan ay umorder na ng fried chicken, mahinahong naghihintay na magsimula ang broadcast. 5 minuto bago magsimula ang laro, sa loob ng broadcast studio, nanininig sa kaba si Zeng Nain. Si Cha Sangchul naman ay nanatiling kalmado at sinigurado siya, huwag kang mag-alala dahil handang-handa tayo. Walang magiging problema. Si Cha Chiol ay isang profesional na komentarista para sa Reverse Planet. Para maibsan ang pagkailang, napakamot siya ng ulo na hindi niya inakala na may ibang makakapag-imbita sa Cheat God maliban kay Miss Jiang Suli. Mabilis na pumayag si Cha Sangchul dahil lang sinabi ni Zong Nayon na kaibigan niya si Bai Yuxin. Agad na pumasok sa countdown ang livestream. Mabilis na inayos ni Zong Nayon ang kanyang sarili. Hello sa lahat. Ako si Zong Nayon. Ikinagagalak kong makilala kayong lahat. Sumunod naman si Cha Sangchul.
Pagbati mga manonood, ako si Cha Sangchul. Agad na nag-inay ang chat. Oh, nagsimula na ang palabas. Teka, nasaan ang cheat god? Ilabas nyo na ang cheat god. Isang patak ng malamig na pawis ang lumitaw sa mukha ni Zheng Nain. Malinaw na maraming manonood ang nabalisa matapos siyang hindi makita sa simula. Agad niyang idinagdag, masyado pang maaga para mabigo. Nasa laro na ang cheat god. Lumipat ang feed sa gameplay. Naka-on ang personal information protection ni Bayushin. Sumabog ang livestream. Siya nga. Ay ba ng lahat ng nagsabing clickbait ito? Bakit ang cool niyang tingnan na may hawak na maikling talim? Bumibilis ang tibok ng puso ko. Nanginginig ako. Ipinaliwanag ni Zhong Nian. Tulad ng nakikita ninyo, ang stream ngayon ay susunod sa isang observation style na format. Papanoorin natin ang gameplay ng Cheat God habang nagbibigay ng komentaryo at pagsusuri sa lahat na curious kung paano siya maglaro ng Reverse Planet. Kaya't opisyal na nating simulan. Sa sandaling iyon, si Bayushin, habang gumagalaw sa laro, ay nakatanggap ng abiso mula sa Interdimensional Administration Bureau, iligtas ang mga nakaligtas, i-escort sila palabas ng gubat ng ligtas, at makipagkita sa aming unit. Isang system window ang sumunod. Main quest, makipagkita sa Interdimensional Administration Bureau. Iwasan ang mga security force na naghahanap ng mga nakatakas na test subject at magtungo sa gilid ng gubat para makipagkita sa Bureau. Ang eksena ay napakapamilyar para kay Bayushin. Sa kabilang mundong iyon, ang simpleng pagtakbo para sa kanyang buhay ay minsang kinuha ang lahat sa kanya. Sa pagkakataong ito, nagpakawala ng isang galit na sigaw si Bayushin. Agad na nakuha ng sigaw ang atensyon ng gwardiya. Doon, sa banda roon, isang pagkubkob mula sa tatlong panig ang nabuo at ito ay sinadya. Balak ni Bayushin na maghiganti para sa kanyang mga yumaong kasamahan. Tatlong kaaway sa lupa, dalawa sa himpapawid, ang mga kamay ni Bayushin ay humawak sa kadena. Mayroon lamang siyang isang layunin, lipulin silang lahat. Ito ang huling hiling ng kanyang mga yumaong kasamahan. Sa sumunod na sandali, dalawang gwardiya ang nagpaputok gamit ang mga machine gun. Habang umiiwas sa ulan ng bala, iwinasiwas ni Bayushin ang kanyang kadena sa isang galaw. Tumama ang kadena sa isa sa mga machine gun na may tumpak na tumpak. Unang sagupaan, panalo ang mga sandatang walang pulbura. Natigilan sa gulat ang mga gwardiya. Isang pagsabog ang nagpaangat ng alikabok at nilamon ang isa sa kanila ng buo. Mabilis na lumipad sa ere si Bayushin habang sumigaw ang isang gwardiya, tanga. Tumalon ka mismo sa aming bitag, di. Ngunit hindi tumigil sa paggalaw ang mga kamay ni Bayushin habang muling lumipad ang kadena. Ang hindi napansin ng dalawang gwardiya ay umikot na pala ang kadena sa kanilang likuran. Isang buong ikot na humigpit at naging buhol. Hinila ng malakas gamit ang dalawang braso. Nagbanggaan ang dalawa sa ere. Sinundan niya ito ng pag-indayog ng kadena. Ang kanilang mga katawan ay bumagsak sa lupa. Tumalsik ang dugo sa lupa. Bumaba si Bayushin mula sa itaas at tinapos sila. Pumasok na siya sa perfect existence mode. Sa sandaling iyon, siya ay parehong misteryoso at napakalakas. Nakatitig si Zheng Nain, nakanganga. Hindi ito ang Reverse Planet na kilala ko. Gulat na gulat din si Cha Sangchul, ilang taon na akong nagko-commentate ng Yi. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong playstyle. Walang positioning, walang baiting. Hinihila lang niya ang lahat ng kaaway at direktang pinupuksa sila. Agad na naintindihan ng mga manonood. Ang cheat god mismo ang diskarte. Bakit ka pa maghahanap ng mga kaaway kung kaya mo naman silang papuntahin sa'yo? Akala ko papatayin lang niya kung sino man ang makasalubong niya. Binabago ko ang lahat ng pananaw ko, sumigaw lang siya at nalinis na ang lugar. Tumatakbo akong bumalik sa stream habang tumatawa. Isang user na nagngangalang I Love Cats ay nag-donate ng 50,000 won. Hindi ba't broken ang perfect existence? Walang cooldown? Bumaling kay Cha Sangchul. Ano sa tingin mo ang mga sinasabing hindi patas ang perfect existence? Matatag na sumagot si Cha. Masasabi ko nang may katiyakan na hindi ito totoo. Karamihan sa mga kakayahan ay umaasa sa mga cooldown. Ngunit ang playstyle na ito ay hindi umaasa sa mga kakayahan. Ang perfect existence ay nagpapalakas lamang ng pisikal na pagganap, hindi nito pinapahusay ang tactical intelligence o weapon mastery, at ginagawa niya ang lahat ng ito sa no-assist mode. Kung iisipin sa sukdulan, hanggat kaya ng katawan, kayang lumaban ng cheat god ng ganyan, kahit sa totoong mundo, iyon mismo ang dahilan kung bakit nagpapakita ng ganoong kapangyarihan ang perfect existence, dahil ginagamit ito niya. Sa sandaling iyon, isang boses ang umalingaw sa tainga ni Yushin, palibutan siya, 4 na madilim na baril ang agad na itinutok sa kanya. Nagsalita ng malamig ang lalaki sa harap. Mula kami sa Interventional Administration. Ibaba ang iyong sandata at makipagtulungan. Ang pangalan niya ay Kim Cheol, isang team leader ng administration. Ang Interdimensional Administration ay isang ahensya ng gobyerno na inatasang humawak sa mga di pangkaraniwang individual na pumapasok sa pamamagitan ng mga portal. Ang pangunahing tungkulin nito ay pigilan ang mga high-risk na target at ipadala sila sa mga magugulong reversal world para sa mga operasyong pagsupil. Dahan-dahang itinaas ni Bayushin ang kanyang mga kamay habang iniisip sa sarili, Director Kim Chul. Hindi. Sa puntong ito, dapat team leader pa lang siya, hindi ko inaasahang makikita ko siya ngayon.
Napansin ni Kim Chul ang uniforme ng research facility at bahagyang kumalma. Isa kang biktima na nakatakas mula sa lab. Paumanhin, tumigil na. Tumango si Bayushin, hindi na tinad. Pagkatapos ay binanggit niya ang radyo na ibinigay sa kanya ng isang mahalagang miyembro ng lab. Nagdilim ang ekspresyon ni Kim Chul. Kung gayon, malamang ay namatay na sila. Tahimik na naisip ni Bayushin, hindi talaga siya nagbago. Kahit dito, tao pa rin siya. Nagpatuloy si Kim Chul, hanggat hindi pa ganap na nabi-verify ang iyong pagkakakilanlan, mangyaring sumama sa amin sa administration. May mga kaso ng mga tauhan ng lab na nagpapanggap na biktima. Sumenyas siya sa kanyang team na ibaba ang kanilang mga armas. Ang maimbitahan para sa TSA ay hindi na bago para kay Bayushin. Pinahahalagahan ko ang iyong kooperasyon, sabi ni Kim Chul. Ako na ang mangunguna. Isang system notification ang sumunod. Main quest, natapos na ang pakikipagkita sa Interdimensional Administration. Level up. Isang ability point ang nakuha. Lumipat ang eksena sa headquarters ng administration. Naupo si Bayushin sa loob ng consultation room, medyo nagulat na muling nandoon. Sa mundong iyon, pagkatapos makatakas sa lab, tumanggap siya ng mga kontrata sa korporasyon habang nag-ipon para sa paghihiganti. Ang mga pagpatay at kidnapping ay hindi bihira, ngunit karamihan sa trabaho ay may kinalaman sa mga operasyon sa Reversal World. Ang mga korporasyon ay maglulunsad ng mga raid para sa mga pagnakawan, tapos ipapasa ang paglilinis sa mga otoridad kapag bumagsak ang kita. Natural na humantong iyon sa kanyang paulit-ulit na pakikipag-ugnayan sa administration. Nakalaban na niya kasama ang administration dati, ngunit mayroon ding ilang pagkakataon na ang mga hidwaan ay umabot sa pagbunot ng sandata laban sa isa't isa. Noon, umalinggaw ang tunog ng takong sa silid. Hello, Mr. Bayushindat. Ako si Lee Eugene, isang core officer mula sa Unit 1 ng Interdimensional Administration. Sa sandaling lumitaw siya, sumabog ang live stream chat. Si Eugene, wow! Gaya ng inaasahan, top 3 sa kagandahan sa Lee, seryoso. Magalang na tumango si Lee Eugene. Hello. Kumuha siya ng upuan at naupo, mahaba ang iyong naging paglalakbay. Sa ngayon, mayroon kang dalawang pagpipilian. Una, tanggapin ang proteksyon ng administration at mamuhay bilang sibilyan. Sa ilalim ng opsyon na ito, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng mga kakayahan. Pangalawa, maging isang opisyal ng Interdimensional Administration. Hindi ito nangangahulugan ng agarang pag-deploy. Dadaan ka muna sa pagsasanay at pagkatapos lamang ng pagsusuri ay papayagan ka para sa totoong operasyon. Nanatiling tahimik si Bayushin sa kabilang mundong iyon. Pinatay pa niya mismo ang mga opisyal ng administration at ngayon ay hinihiling sa kanya na mapabilang sa kanila. Muling nagsalita si Eugene. Kaya alin ang pipiliin mo, sibilyan o opisyal? Naramdaman ni Bayuxian ang bahagyang tensyon. Mabilis niyang tinimbang ang mga pagpipilian. Ang pagpili na manatiling sibilyan ay malamang na magtutulak sa kanya pabalik sa mga corporate shadow contract. Tulad ng dati, wala siyang balak na tahakin muli ang landas na iyon, at tunay siyang interesado sa kung paano gumagana ang administration. Walang pag-aalinlangan, ginawa niya ang kanyang pagpili. Siya ay magiging isang opisyal ng Interdimensional Administration. Malinaw na nasiyahan sila Eugene sa desisyon ni Yuxin. Naniniwala siya na ang kanyang pagsali ay magiging isang malaking tulong. Kamakailan, agresibong kinukuha ng mga korporasyon ang mga awakener na may mataas na sahod na nag-iwan sa administration na kulang sa tauhan. Naguguluhan si Lee Eugene tungkol dito. Sa huli, ilan lang ang mga taong kayang tumanggi sa ganoong kalaking sahod, at hindi niya ito sinasabi dahil lang nagtatrabaho siya para sa administration. Nabanggit niya na maraming tao ang nagsisi sa pagpirma sa mga korporasyon sa huli. Ang dahilan ay karamihan sa mga korporasyon ay nasa kanilang mga unang yugto pa lamang. Ang kanilang karanasan sa pagsasanay ng mga awakener ay malinaw na hindi sapat at ang mga aksidente sa pagsasanay ay madalas na walang nananagot. Sa kabilang banda, ang Interdimensional Administration ay may mahabang kasaysayan na may malawak na karanasan sa parehong pagsasanay ng mga awakener at paglilinis ng mga reverse world. Si Bayushin, gayunpaman, ay hindi isang baguhang walang muwang. Mas marami siyang alam kaysa sa inaakala ni Lee Eugene. Naintindihan, tunay ngang mas maganda ang sahod sa korporasyon, ngunit ganoon din ang mga panganib at maraming mga awakener ang namatay habang nagsasagawa ng mga komisyon ng korporasyon. Ang ilang mga korporasyon ay tumatanggi pa ngang magbayad na may paninindigang pera o buhay, mamili ka. Sa kanyang kaso, literal niya silang hiniwa bago pa siya mabayaran. Ang insidenteng iyon ay naglantad sa kanya bilang isang hindi rehistradong awakener na humantong sa isang matagal na pagtugis ng administration. Sa pagbabalik tanaw, doon niya unang nakilala si Director Kim Chil. Ipinaliwanag ni Lee Eugene na hihilingin niya ang kanyang awakener registration sa pamamagitan ng Data Processing Division. Pagkatapos ay inabutan niya si Bayuchin ng isang telepono na nagsasabing ito ay para sa trabaho. Hawak ang telepono, pinag-isipan ni Bayuchin ang kanyang mga susunod na hakbang tulad ng napag-usapan, magsisimula siya bilang isang trainee, at pagkatapos ma-verify ang kanyang mga kakayahan, formal siyang itatalaga sa isang combat unit. Si Eugene, gayunpaman, ay may sariling mga inaasahan. Mas maganda kung makakasali siya sa kanyang team.
Buhay pa rin ang emotional intelligence ni Bayushin. Tunay siyang umasa na makapasok din sa inner system dahil may utang pa siyang dapat bayaran mula sa kabilang mundo. Bagamat maraming hidwaan ang sumunod nang ipinalabas ang impormasyon sa mga inosenteng biktima na nakakulong sa research facility, ang pangalang inanunsyo ay kay Liu Jin. Dahil sa pamumuno niya sa pagsalakay sa laboratorio kaya siya at ang kanyang mga kasamahan ay nakaligtas. Mabilis na nagkaintindihan ang dalawa. Sa labas ng laro, hindi na mapakali si Zhang ngayon. Teka, sandali lang. Hindi ba't kakaiba ito para sa'yo? Masyadong natural ang usapan ng Nisi na yon. Sa pagkakaalam niya, hindi kayang magkaroon ng malayang dialogo ang mga Nisi. Naghinala siya na nagkaroon ng pagbabago sa ruta sa kalagitnaan ng laro. Ang Liu Jin na kilala niya ay hindi ganito. Nanginginig sa tuwa si commentator Cha Songchul. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Kahit na inaasahan na niya ang ganito, nakakabigla pa rin ang katotohanan. Ganon din ang gulat ng mga manonood. Isang obra maestra ang Reverse Planet. Teka, posible pala ito. Ganap na adaptive lie. Anong klaseng halimaw yan? Ang isang ganap na adaptive lie ay tumutukoy sa isang sistema ng NIS na kayang tumugon sa anumang sitwasyon o hiling na nagpapahintulot sa malayang komunikasyon na ibang-iba sa mga tradisyonal na NIS. Dahil kumukonsumo ang teknolohiyang ito ng napakaraming resources, naniniwala ang industriya na hindi ito maaaring gamitin, kaya ang tanong ay, nahanapan ba ng Reverse Planet ng solusyon ang problema sa resources? Malamang hindi dahil kung ganoon, wala sanang dahilan para itago ito bilang isang Easter egg. Nakapaskil na sana ito sa bawat advertisement na may mga headline tulad ng Reverse Planet, malayang makipag-usap sa mga NIS, unang-una sa buong mundo. Opisyal na inilulunsad ng Reverse Planet ang ganap na adaptive lie. Isang mas makatwirang paliwanag ay ito. Ang teknolohiya ay nag-a-activate lamang sa ilalim ng mga tiyak na kondisyon at ang isang minimum na requirement ay marahil ang pagsisimula ng laro sa isang no-adjustment state. Sa huli, ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng Nucor Seat at ng ibang mga manlalaro ay iyon mismo. Ang kanyang combat adjustment ay nakatakda sa 0%. Nag-react si Zhang ngayon na para ngayon lang siya nakakita ng ganoon. Wow! Baiyuks yan, ang galing mo, sigurado akong nagkakagulo na ang mga forum ngayon. Diba? Tumango si Cha Songchul. Talagang-talaga. Ngayon, hinihintay ng lahat kung anong pahayag ang ilalabas ng Planet Earth. Mukhang hindi ako makakatulog ngayong gabi. Nagiging natural na ang daloy ng kanilang komentaryo. At dahil ang taong iyon ay lubos na interesado sa kwento ng Reverse Planet, tiyak na makukuha rin nito ang kanilang atensyon. Sinong nakakaalam? Sa susunod, baka mag-imbita pa sila ng isang bigating bisita. Muling kinuha ni Zhang ngayon ang kontrol. Sa kasamaang palad, dito nagtatapos ang story segment na nakaplano para sa araw na ito. Pakiabangan po ang pagpapatuloy sa susunod na stream. Ngayon, magpapatuloy na tayo sa Agad na nagprotesta ang mga manonood. Hindi nyo pwedeng putulin ngayon. Gaano kami katagal maghihintay para sa susunod na stream? Samantala, sa Battle Preparation Room, handa na si Bayushin pero naghihintay pa rin siya. Hindi pa nagpapakita ang user na tinatawag na Anonymous Viewer 62. Partikular niyang sinabi kay Jong na yon na abisuhan siya kaagad kung mag-donate o mag-iwan ng mensahe ang na yon, anuman ang kanyang ginagawa. Hindi niya lubos na naintindihan kung bakit, pero pumayag siya. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, pinili niyang ipagpatuloy ang pag-stream at hindi siya kinontak. Nagpadala si Bayushin ng mensahe sa kanya. Handa na ako. Ituloy na natin sa Ang mode ngayon ay dual. Kapansin-pansin, ito ang unang pagkakataon ni Nucor Seat na maglaro ng dual mode, kaya magsisimula sila sa normal league. Para sa mga manonood na hindi pamilyar sa sistema, ang Reverse Planet ay may 8 ranggo. Ang mga ito ay Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond, Master, Grandmaster Challenger. Upang makapasok sa Bronze rank, kailangan munang manalo ng 1-0 laban sa normal league, na sa average. Tumatagal ito ng mga 30 minuto para sa mga profesional na manlalaro, habang ang mga regular na manlalaro ay nangangailangan ng halos 2 oras. Sinimulang suriin ng mga manonood ang kanilang sarili. Lintik, mas mababa pala ako sa average. Sobrang daming Smurf account. Malaking bagay ang swerte sa matchmaking. Misyon, abutin ang bronze sa loob ng 30 minuto. Gantimpala, 500,001. Nanlaki ang mga mata ni Zhang ngayon. Agad siyang nag-message kay Yuxin. Hoy, jackpot. Nandito na ang unang misyon. 1-0 panalo sa loob ng 30 minuto. Possible. Sumagot si Bayushin ng isang okay na senyas. Nagwala ang chat na para bang tinatratong basura ang mga pro player. Wow, kayabangan lang yan. Bilisan mo. CJ. Agad na uminit ang usapan, kaya ba talaga itong gawin ni Nucor Seat? Manatili hanggang sa dulo dahil ang susunod ay isang malaking sorpresa. Dual mode, normal solo match na hanap na. Area 6, Residential Zone. 10 segundo bago magsimula ang round 1. Natigilan sa gulat si Cha Songchul. Naglabas si Bayushin ng isang sandata na hindi pa niya nakikita dati. Tuwang-tuwa ang kanyang kalaban na hanggat hindi siya makalapit. Madaling panalo na to. Malinaw na minaliit nila ang lalaking kilala bilang Nucor Seat. Natapos ang countdown. Opisyal na nagsimula ang round 1.
Agad na nagpakawala ang kalaban ng range attack, ang cold burst. Sa sumunod na saglit, isang linya ng dugo ang lumitaw. Natapos na ni Bayushin ang kanyang atake. Ang kawawang kalaban ay nahati sa dalawa. Natapos ang round 1. Panalo, Bayushin. Scoreboard, Bayushin isa oras Anonymous. Agad na sumunod ang susunod na round. Ang Anonymous na manlalarong iyon ay pinalad na makalaban muli si Bayushin ay hindi. Smurf na naman suko na ako. Suko na ako. Sumuko ang Anonymous na manlalaro. Tapos na ang laban. Panalo, Bayushin. Sumunod ang ikalawang laban. Iwinasiwas ni Bayushin ang kanyang espada. Agad na naputol ang atake ng kalaban.